Sa isang party, natalo sa Truth or Dare ang girlfriend ko at kailangan niyang tawagan ang taong pinakapinagsisisihan niya sa buhay niya. Tinanong niya ang nasa kabilang linya, kung hihiwalayan ko na siya ngayon, bibigyan mo ba ako ng pamilya? Oo, pagkasabi niyon, tumahimik ang lahat. Inakala ng lahat na magwawala ako sa galit at itataob ang mesa. Pero hindi nila inasahan na kalmado ko lang tinanggal ang singsing sa daliri ko. Hindi pa tayo kasal sa papel, kaya hindi pa huli ang lahat. Kung ganun, maghiwalay na tayo. Bibigyan ko siya ng pwesto. Pagkasabi ko noon, hindi ko na hinintay magsalita ang girlfriend ko. Tumalikod na ako at umalis. Habang nasa daan, tinawagan ko ang mga magulang ko sa malayong Jingbei. Pa, ma, pumapayag na akong umuwi at magpakasal. Napakabuti niyan, Xiao Fan. Sa wakas, natauhan ka na rin. Ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ng Jiang Group. Kung hindi mo lang ipinilit na magsanay sa labas sa mga nagdaang taon. Dapat matagal ka ng kasal at pinapatakbo ang negosyo ng pamilya. Matagal na kaming nakahanap ng mapapangasawa mo ng papa mo. Hinihintay ka na lang naming pumayag. Habang pinapakinggan ko ang masayang boses ng dalawa kong magulang. Nakaramdam ako ng kaunting konsensya, kaya't bahagyang lamambat ang tono ng pananalita ko. Susundin ko na po ang mga plano ninyo. Sige, itakda nyo na ang kasal sa Enero AD 19. Ano sa tingin mo? Kailan ka babalik? Gusto mo bang makilala muna ang mapapangasawa mo? Ay aayos ko ang pagkikita nyo sa lalong madaling panahon. Ang sigla sa boses ni mama ay hindi na matigil. Sumasakit na naman ang ulo ko sa pakikinig. Wala akong pakialam kung sino man siya. At wala rin akong interes. Kaya pinutol ko ang sinasabi ng aking ina. Gusto ko nang bumalik agad sa pamilya Jiang para tulungan kayo. Ang kasal ay kasama lang naman dyan. Hindi na kailangang magkita. Kayo na lang ang mag-asikaso ng kasal. Isang araw bago ang kasal ako babalik. Pagkasabi ko nyon, biglang may nagbukas ng pinto mula sa labas. Narinig ko ang kalabog. Automatiko akong lumingon at nakita ko si Bai Ningbing na nakakunot ang noo habang pumapasok. Kasal? Anong kasal? Sa harap ng nagtatakang mukha ni Bai Ningbing. Kalmado kong ibinaba ang tawag at gumawa na lang ng palusot. May kaibigan akong ikakasal. Kinuha niya akong best man. Nang marinig niya iyon, bahagyang kumalma ang ekspresyon sa mukha ni Bai Ningbing. Hindi na siya nagtanong pa. Inilagay ko ang cellphone ko sa mesa. Tumalikod ako at pumasok sa banyo. Ilang sandali pa, narinig na ang patak ng tubig. Tumunog din ang cellphone sa mesa. Habang pinapakinggan ko ang walang tigil na tunog na iyon. Nag-alinlangan siya sandali, bago binuksan ang screen. May lumabas na mensahe mula sa isang nakapangalang, Shen Haoyu, naaalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Hindi mo naman talaga iniisip na magpakasal kay Jiang Fan, di ba? Dahil sa nabasa niya, nanikip ang dibdib niya. Natigilan sandali ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang nag-scroll pataas. At pagkatapos, ang mensaheng ipinadala ni Bai Ningbing 10 minuto na ang nakalipas. Ay lumitaw, Shen Haoyu, sa loob ng 33 araw, 28 taong kaarawan mo na. Naaalala mo pa ba kung ano ang ipinangako mo sa akin noon? Ibinalik ko ang cellphone sa dati nitong pwesto. Sumandal ako sa sofa, at maraming alaala ang pumasok sa isip ko. Noong 18 taong gulang ako, bumalik ang tita ko sa bansa para magpakasal. Sumama rin ako pabalik at pumasok sa Yun University, para mas ma-enjoy ang buhay kolehiyo. At para na rin sa aking kaligtasan, hindi ko kailanman binanggit sa kahit sino ang aking pagkatao. Sa welcome party noong 4th year college ako, para tulungan ng aking roommate. Bigla akong umakyat sa entablado para tumugtog. Pagkatapos ng kanta, bumaba ako dala ang aking instrumento. Pagtingin ko sa baba, nakita ko si Bai Ningbing. Nakasuot siya ng puting bestida. May hawak na isang bouquet ng bulaklak habang naghihintay sa pinto, kumikinang ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Pwede bang mahingi ang contact number mo? Mahilig kasi ako sa magagandang mukha. Agad akong pumayag. Pagkatapos noon, araw-araw na kaming nag-uusap. Paminsan-minsan pa kaming nagkikita sa iba't ibang lugar. Sa 3 buwan ng aming pagkakakilala, si Bai Ningbing ang unang umamin. Ang unang pag-usbong ng pag-ibig. Wala akong dahilan para tumanggi. At ganoon na nga, naging kami. Mula 21 hanggang 28 anyos, sa loob ng 7 taon, palagi akong pinipilit ng pamilya ko na umuwi para sa isang arranged marriage. Matapos kong tumanggi ng paulit-ulit, sinubukan ko ring alamin kung ano ang iniisip niya. Sa tuwing napag-uusapan ng salitang kasal, bigla na lang pinuputol ni Bai Ningbing ang usapan na para bang umiiwas sa isang ahas.
Hinding-hindi niya ito binabanggit. Noong una, akala ko ayaw niya palang talagang magpakasal. Pero habang tumatagal at paulit-ulit na nangyayari, nakaramdam na rin ako na may mali. Hanggang sa isang pagtitipon kalahating buwan na ang nakalipas, habang nag-iinuman at nagkukwentuhan, narinig ko ang katotohanan. Ang taong nasa puso pala ni Bai Ningbing ay ang kanyang kababatang si Shen Haoyu. Sayang lang at may pagtingin siya pero walang nararamdaman ang lalaki. Itinuring lang siya ni Shen Haoyu bilang kaibigan. At ang dahilan kung bakit niya ako nilapitan ay dahil lang noong una kaming magkita. Noong gabing iyon, may ibang kasama si Shen Haoyu, at ang itsura ko habang tumutugtog ng piano sa entablado ay may kaunting pagkakahawig sa taong gusto niya, para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. At para na rin inisin si Shen Haoyu, ako ang pinili niya. Sa mga sumunod na taon, si Shen Haoyu ay paulit-ulit na nakipagrelasyon sa 12-dosenang tao. Sa tuwing nababalitaan niyang nakipaghiwalay ito, naiisip ni Bai Ningbing na puntahan siya. Pero bago pa man siya makapagsalita, may nahahanap na namang bago si Shen Haoyu. Lalong tumitindi ang lungkot sa kanyang puso. At sa ganoong paulit-ulit na sitwasyon, lumipas ang 7 taon. Hindi pa rin kami naghihiwalay, at si Bai Ningbing ay hindi pa rin sumusuko. Naghihintay na magbago ang isip ni Shen Haoyu, naghihintay sa isang biro na sinabi ni Shen Haoyu noong kabataan nila habang lasing. Bingbang, hintayin mo ako. Pagdating ko ng 28 anyos, kung pareho pa tayong hindi kasal. Subukan nating dalawa, ano sa tingin mo? Kaya bawat taon, tinatanong siya nito. At ngayong taon, sa wakas ay nahintay na niya ang ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu. Habang tinitingnan ng chat sa cellphone ni Bai Ningbing, natawa ako. Pagkatapos ng 33 araw, ay ang ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu, at iyon din ang araw na pinili ko para sa sarili ko. Ang araw para makipaghiwalay, umuwi, at magpakasal. Nakita kong pumasok si Bai Ningbing sa study room. Tumayo na rin ako, pinatay ang ilaw, at humiga pabalik sa kama. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa madilim na kwarto, may narinig akong mahinang mga yabag. Isang cellphone na may mahinang ilaw ang inilagay sa bedside table. May isang taong humiga sa likuran ko, at sinundan ito ng mahabang katahimikan. Hanggang sa may narinig akong mahina at ritmikong paghinga sa tabi ko, muli kong iminulat ang aking mga mata. Tinaas ko ang aking kamay, kinuha ang cellphone ni Bai Ningbing, at muling binuksan ang chat nila. May 4 na salitang nadagdag, hindi mawaglet sa isipan. Isang napakasimpleng pangungusap. Pero nai-imagine ko kung ano ang itsura ni Bai Ningbing habang tina-type ang mga salitang iyon. Marahil ay marahang kinakagat ang kanyang labi, ang mga mata ay nakatitig ng mariin sa screen. Seryosong nag-type ng mahabang mensahe at binura rin ito, maingat na pinag-iisipan ang bawat salita. Takot na madaling mahalata ang nararamdaman niya, pero takot din na hindi ito mapansin. Ang ganitong pagiging maingat at maislan ay lumalabas lang kapag si Shen Haoyu ang kaharap niya. Habang iniisip ko ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang isip niya ay nakatuon lang sa pangako sa edad na 28, nag-iisang naghihintay na pumayag si Shen Haoyu na pakasalan siya. Buong gabi akong nakapikit pero hindi ako nakatulog. Pagsapit ng umaga, may narinig akong kaluskos sa tabi ko. Kasabay nito, iminulat ko ang aking mga mata. Uwi na tayo ng maaga ngayon, habang nagpapahid ng losyon sa kamay si Bai Ningbing. Tumingin siya sa akin na nagtataka, bakit? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, saka ako dahan-daang nagsalita, birthday mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Bahagyang natigilan si Bai Ningbing. Saka lang siya tumango, nitong nakalipas na mahigit kalahating buwan. Laging iniisip ni Bai Ningbing ang kasunduan nila ni Shen Haoyu para sa edad na 28. Wala na siyang ibang inaatupag, kaya maging ang sarili niyang kaarawan ay isinantabi na niya. Nang maalala ko ang 2 buwan kong paghihirap na maghanda ng sorpresa na nauwi lang sa wala. Halo-halo ang nararamdaman ko. Hindi napansin ni Bai Ningbing ang pagbabago sa ekspresyon ko. Nagbilin lang siya na gawing simple lang at hindi kailangang maging kasing engrandi tulad ng dati. Noong mga nakaraang taon, palagi kong pinaghihirapan na mag-organisa ng birthday party para sa kanya. Para lang mapasaya siya, pero ni minsan ay hindi niya pinahalagahan ang mga pagsisikap ko. Kaya nang marinig ko ang sinabi niya, may bahid ng panunuya sa sarili ang tono ng pananalita ko. Nakahanda na ang party. Lahat sila ay nangakong darating. Hindi na ito makakansela. 3 buwan bago pa ito inihanda. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na may iba na pala siyang gusto. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, hindi ko na sana ito itinuloy.
Nang marinig niya ang paliwanag ko, matagal na hindi nagsalita si Bai Ningbing, kinuha lang niya ang kanyang cellphone at lumabas ng kwarto. Bago siya tumalikod, nasulyapan ko ang bahagyang pagsimangot niya. Pagdating sa kumpanya, dumaan muna ako sa opisina ng supervisor. Nagpasa ako ng resignation. Paglabas ko, nagkagulo ang buong opisina nang makita ang resignation report sa kamay ko. Fan, aalis ka na. Bakit bigla ka namang magre-resign? May nahanap ka na bang bagong trabaho? Ang desidido mo naman. Huwag mong sabihing uuwi ka para manahin ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya mo. Dahil sa pag-aalala ng lahat, ibinaba ko ang mga gamit ko at bahagyang ngumiti. Magpapakasal na ako. Tumango-tango ang mga katrabaho ko na tila biglang naliwanagan. Pero si Chin Hao, na palaging malapit sa akin, ay lumapit at nagtanong. Fan, sa wakas pumayag na rin ang jowa mo. Bakit bigla siyang natauhan? Tinamad na akong magpaliwanag pa, kaya iniba ko na lang ang usapan. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin sa mga nagdaang taon. Mamaya, ililibre ko kayong lahat kumain. Pagkatapos ng trabaho, kumain ako kasama ang 4 o 5 katrabaho ng 2 oras. Alas 8 na ng gabi nang makarating ako sa hotel. Nagmamadali akong naglakad papunta sa pinto ng private room. Itutulak ko na sana ang pinto nang mapatigil ako sa usapang narinig ko mula sa loob. Ang lamig-lamig sa labas, sino kaya ang sinusundo ni Bingbang? Sino pa ba? Siyempre si Shen Haoyu. Malapit lang ako kanina. Narinig ko ang lahat. Sinabi ni Shen Haoyu na babalik siya ngayon. Kaya ayon, atat na atat siyang sumando. Totoo ba yan? Kung ganoon, siguradong tuwang-tuwa si Bingbang. 28 taong gulang na siya ngayon. At paglipas ng mahigit 1 buwan, magiging 28 na rin si Shen Haoyu. Ang pagbalik niya sa panahong ito, hindi kaya para talaga to pa rin ang kanilang kasunduan. Narinig ko single na ulit si Shen Haoyu. Mukhang malaki ang posibilidad na totoo ngang nagbalik siya. Pero kung sila talaga ang magkakatuluyan, paano na si Zhang Fan? Ang tagal na nating tinatago to sa kanya. 7 taon na, pero hindi pa rin niya alam kung sino si Shen Haoyu. At patay na patay pa rin siya kay Bingbang. Ano pa bang magagawa natin? Sino ba kasi ang nagsabi kay Bingbang na magpakabaliw kay Shen Haoyu? Kung sakaling pumayag si Shen Haoyu na tuparin ang pangako niya, siguradong iiwanan siya. Masisisi na lang natin ang kamalasan niya. Buti na lang wala siyang masyadong koneksyon. Kung maghihiwalay man sila, madali lang siyang paalisin. Kahit na naging napakabuti niya sa atin at kay Bingbang sa lahat ng mga taon na to, mga best friend pa rin tayo ni Bingbang. Kailangan pa rin nating pumanig kay Bingbang. Pagdating ng panahon na maghiwalay na talaga sila, huwag na nating pahirapan si Bingbang. Huwag na nating pahirapan si Bingbang. Tayo na ang magbigay para sa kanya ng mga kotse o bahay, bilang breakup fee na lang. Matagal akong tahimik na nakinig, hindi ako gumawa ng kahit anong kilos. Kaya nakapagdesisyon na akong umalis. Hindi na ako kasing lungkot tulad ng 2 linggo na ang nakalipas. Sa halip, parang nakakatawa pa nga. Gusto ni Bai Ningbing na makipaghiwalay sa akin. Kailangan pa niyang gamitin ang mga best friend niya para paalisin ako. Anong klaseng relasyon ba ang pinasok ko sa loob ng 7 taon? Sayang lang dahil sa pagkakataong ito, ako ang unang aalis. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Sakto namang may ilang waiter na dumating, tulak-tulak ang mga alak. Agad akong umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling bumukas ang pinto ng kwarto, biglang tumahimik ang usapan sa loob, na para bang walang nangyari. Nakangiti akong pumasok at binati ang lahat. Pagkatapos ng ilang saglit na kamustahan, pumasok si Bai Ningbing kasama ang isang di kilalang lalaki. Muli niyang itinulak ang pinto at pumasok. Tinitigan ko ang figura na may bahagyang pagkakahawig sa akin. Pinagmasdan ko siya nang hindi nagpapahalata. Inikat ni Bai Ningbing ang lalaki sa buong private room. Sa huli, lumapit siya sa akin at ipinakilala. Ito ang kaibigan ko mula pagkabata. Shen Haoyu. Nag-alinlangan sandali si Ningbing. Bago nagpatuloy magsalita, ito naman ang ordinaryong kaibigan ko, si Zhang Fan. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, handa na si Ningbing na magagalit ako. Pero ang nangyari ay hindi niya inaasahan. Wala akong ipinakitang reaksyon. Tumingala lang ako at tinitigan siya ng malalim, tapos ay inatras ko ang aking kamay at lumayo ng 2 hakbang. Pinanatili ko ang distansya sa kanilang dalawa, na may bahagyang ngiti sa aking labi. Sobrang formal. Hello, Mr. Shen. Isa akong ordinaryong kaibigan ni Bai Ningbing. Pagkatapos naming magpakilala sa isa't isa, muling naging masigla ang private room. Masayahin ang personalidad ni Shen Haoyu.
Kaya niyang makipag-usap kahit kanino, may hawak na baso ng alak at nag-aalok ng toast sa lahat. Niyaya niya ang isang grupo para uminom at maglaro. Nang nasa kasagsagan na ng kasiyahan, hawak niya ang mga baraha kaya hindi siya makakilos, kaya nagpasubo pa siya ng ilang piraso ng pakwan. Hindi na nag-isip si Bai Ningbing, kumuha siya ng isang piraso gamit ang sarili niyang tinidor at isinubo sa kanya. Hindi na rin gaanong pinansin ni Shen Haoyu, tumagilid lang siya para kainin ito. Tapos kinuha pa niya ang baso nito at ininom ang kalahati ng red wine. Nakaupo ako ilang metro ang layo. Pinapanood ko si Bai Ningbing na hawak-hawak ang basong iyon at ayaw bitawan, sunod-sunod ang pag-inom ng alak. At sa tuwing umiinom siya, eksakto sa lugar kung saan dumampi ang bibig ni Shen Haoyu kanina. Sa huli, medyo lasing na siya. Pero hindi pwedeng mawala ang klasikong selebrasyon ng birthday. Nagsimulang kumanta ang lahat ng birthday song. Habang pinapatayo siya para hipan ang mga kandila at mag-wish. Ang maingay na private room ay biglang tumahimik. Tumayo ako at personal na itinulak ang cake at inilagay ang mga kandila. Habang nakatingin sa numerong 28 sa mga kandila, hinilot ni Bai Ningbing ang kanyang sentido. Tila sinusubukang pawiin ang kalasinggan, ang kanyang mga mata ay medyo wala na sa sarili. Tumingin siya sa paligid ng private room, pagkatapos ay itinaas ang isang daliri. Ngayong birthday ko, ayoko nang mag-wish. Gawin na lang nating tanong, habang nagsasalita. Itinuro niya si Shen Haoyu, at ang mga titig nitong hindi man malinaw ay nag-aalab naman. At direktang tumama sa kanya. Haoyu, malapit ka ng mag-28. Gusto kitang tanungin, may girlfriend ka na ba ngayon? Nang marinig ang tanong na yun, nagkatinginan ng lahat ng naroroon. Sa harap ng mga mapanuring tingin mula sa lahat ng direksyon, bahagyang natigilan si Shen Haoyu. Sumagot siya na wala, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Hindi malaman kung sino ang sumigaw ng wow sa sobrang tuwa. Biglang nag-ingay ang buong kwarto. Tumayo ang ilan sa mga lasing niyang kaibigan at itinulak ang lasing na si Bai Ningbing para kumanta at sumayaw. Habang pinagmamasdan ang magulong eksena sa harap ko, nanatili akong nakaupo at hindi gumagalaw. Kalmado at payapa kong ginampanan ang papel ng isang ordinaryong kaibigan na walang kaalam-alam sa nangyayari. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang madaling araw, at sa wakas, natapos na rin ang birthday party. Nang makaalis na ang lahat, saka ko ay nalalayan si Bai Ningbing papasok sa sasakyan. Dahil sa sobrang saya, kung ano-anong saloobin ang sinabi niya habang nakasandal sa akin. Umiiyak siyang nagsabi, Shen Haoyu, huwag kang umalis. Manatili ka sa tabi ko, please. Bakit sila pwede, pero ako hindi? Matagal na kitang hinihintay. Araw-araw kitang hinihintay. Narinig ng driver sa unahan ang lahat at palihim siyang natatawa sa buong biyahe. Bago kami bumaba, nakita niya akong inaalalayan ang babaeng lasing. Hindi niya pinalampas na mang-asar, Sir, mahal na mahal ka ng girlfriend mo, ah. Bahagya akong ngumiti sa driver, at kalmado ang tono ko. Mahal na mahal niya talaga si Shen Haoyu. Paggising kinaumagahan dahil sa hangover. Naalala ni Bai Ningbing ang nangyari kagabi, hinawakan niya ako at agad na nagpaliwanag. Fan, kahapon pagdating ko pa lang sa club, pinainom na agad ako ng marami. Baka kung ano-ano ng kalokohan ang nasabi ko. Dala lang yun ng kalasinggan. Huwag mo sanang dibdibin. Hindi ko inasahan na naaalala pa pala niya ang nangyari kagabi. At lalong hindi ko inasahan na gagawa siya ng ganito kapangit na palusot. Kalmado at maingat pa rin akong nakisakay sa pag-arte niya, at bahagya akong tumango. Okay lang, alam ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero habang tinitingnan niya ang kalmado kong mukha, at inaalala noong ipinakilala ko siya kay Shen Haoyu. Ang naging reaksyon ko, biglang nakaramdam ng kaba si Bai Ningbing. Paulit-ulit niyang inisip, at pakiramdam niya ay mayroong mali. Agad siyang nag-iba ng usapan. Kahapon kasi, abala ako sa pakikipag-inuman sa lahat. Napabayan tuloy kita. Jiang Fan, galit ka ba? Mag-date tayo pagkatapos ng trabaho mamaya, okay? Galit, may gagawin ako mamayang hapon. Hindi ako pupunta. Nang makita niya ang diretsahan kong pagtanggi, lalo pang nagpumilit si Bai Ningbing na bumawi sa akin. Hindi ko siya matanggihan, kaya pumayag na lang ako. Pagsapit ng gabi, nagbihis na ako at palabas na sana, nang biglang may natanggap akong mensahe mula kay Chinhao. Fan, hindi mo ba sinabi sa girlfriend mo na nag-resign ka na? Kada rating lang niya rito para hanapin ka. Mukhang galit na galit siya ngayon, Hindi ko pa natatapos basahin ang mensahe, tumawag na si Bai Ningbing.
Pagtingin ko sa screen na umiilaw, biglang nagseryoso ang tingin ko. Nag-alinlangan ako sandali, pero sinagot ko pa rin ang tawag. Narinig ko ang galit na boses ni Bai Ningbing sa telepono. Sinabi sa akin ng katrabaho mo na nag-resign ka na. Para magpakasal. Nag-iisip pa ako noon kung anong palusot ang gagamitin ko para magpaliwanag. Pero malamig pa rin ang boses ni Bai Ningbing habang patuloy niya akong sinisisi. Sinabi ko na sayo, wala pa akong balak magpakasal ngayon. Doon ko lang napagtanto. Inakala pala ni Bai Ningbing na pinipilit ko siyang magpakasal. Kaya pala ganun na lang ang galit niya. Mahinahon akong nagpaliwanag na iyon ay ilang biruan lang sa pagitan namin ng mga katrabaho ko. Baka sineryoso nila. Nag-resign ako dahil medyo pagod lang ako nitong mga nakaraan. Gusto ko lang magpahinga. Pagkarinig nito, sa wakas ay bumalik sa normal ang boses na naririnig ko. Sa susunod, huwag ka nang magbibiro ng ganyan. Mahina akong sumang-ayon. Narinig ko ring tinanong ni Bai Ningbing kung nasaan ako. Kung gusto ko raw ba siyang pumunta. Sasabihin ko na sana ang address. Nang bigla akong may narinig na napakahinang tawa. Kamukhang kamukha ng tawa ni Shen Haoyu. Ang sasabihin ko sana ay nanatili saglit sa bibig ko, at naging, huwag na. Agad na ibinaba ang tawag. Habang tinitingnan ko ang unti-unting umiitim na screen. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung gusto niya talaga akong puntahan. Bakit ang bilis niyang ibinaba ang tawag? Pabalat bunga lang pala ang pagtatanong niya. Bakit ko pa sineryoso? Pumara ako ng taxi. Nagmadali akong pumunta sa napag-usapan naming restaurant. Matapos marinig ng waiter ang pangalan. Dinala niya ako diretso sa rooftop restaurant. Pagbukas ko ng pinto ng private room. Isang lamesang punong-puno ng pagkain, pero walang katao-tao. Nang makita ang nagtataka kong tingin, magalang na ipinaliwanag ng waiter, si Mr. Bai. 10 minuto na po ang nakalipas nang tumawag para umorder, at sinabing mauna na raw po kayong kumain. Mayroon daw po siyang emergency, kaya baka mahuli siya ng kaunti. Nang maalala ko ang tawag kanina, isang ekspresyon ng pagkaunawa ang lumitaw sa aking mukha. Ang emergency ay malamang para na naman samahan si Shen Haoyu. Sa totoo lang, hindi naman siya talaga nagsinungaling. Dahil para sa kanya, basta't kasama niya ang taong mahal niya. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay maituturing na emergency. Hindi ko na rin ito gaanong pinag-isipan. Pumasok na lang ako diretso sa private room. Masigasig namang inalis ng waiter ang balot ng mga kubyertos para sa akin. At ipinakilala ang mga putahe isa-isa. Habang tinitingnan ko ang mesang puno ng seafood. Napapikit ako ng bahagya. Noong mga taon ko sa Europa, hindi ako masanay sa western food. Lagi akong kumakain ng seafood kaya medyo nagsawa na ako. Kahit ngayong nakabalik na ako ng bansa, hindi pa rin ako sanay. Kung dati, kapag kumakain kami at nakikita ko ang mga pagkain ito, malamang ay pagbibigyan ko na lang siya. Pero ngayon, ayoko nang pahirapan pa ang sarili ko. Sa isang kumpas ng kamay, sinabihan ko ang waiter na alisin lahat ng nasa mesa. Bayad na po ito ni Mr. Bai. Napakamahal po nito. Sigurado po ba kayong ayaw nyo? Kapag inalis po kasi namin lahat, hindi na po nagre-refund ang restaurant namin. Nagtaas ako ng kilay. Kumuha ako ng card mula sa bag ko at iniabot sa kanya. Alam ko, alisin nyo na yan at o-order ako ng bago. I charge nyo na lang sa card na ito. Huwag kang mag-alala, kaya kong bayaran. Hanggang sa matapos akong kumain, hindi pa rin nagpakita si Bai Ningbing. Tinatamad na rin akong maghintay pa sa kanya. Pagkatapos magbayad, umuwi na ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng daan pa uwi nang may ilang mensaheng dumating. Fan, pwede ka bang sa ibang lugar muna matulog ngayong gabi? Hindi pa naayos yung lumang bahay kaya hindi pwedeng tuluyan. Tingin ko may mga nasira rin dahil sa lamig. Sa tingin ko, masama ang pakiramdam ng tiyan niya. Hindi pwedeng walang mag-aalaga sa kanya. Gusto ko sanang dito na lang siya matulog ngayong gabi. Pwede ba? Gusto niyang alagaan si Shen Haoyu. Pero kasabay nito, natatakot siyang malaman ni Shen Haoyu ang tungkol sa relasyon namin. Nakakatuwa talaga. Wala ako sa mood na makipaglaro sa drama ni Bai Ningbing. Direkta ko siyang tinanong, hindi mo ba siya kaibigan? Bakit kailangan nating itago ang relasyon natin? At hanggang kailan mo balak itong itago? Matagal bago ako nakatanggap ng sagot. Hindi nagpaliwanag si Bai Ningbing. Isang petsa lang ang isinagot niya, Enero 18. Kung dati lang, syempre hindi ko malalaman kung bakit niya pinili ang araw na to. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ang A18 ay kaarawan ni Shen Haoyu. Kung sa araw na yon ay tutuperin ni Shen Haoyu ang pangako niya at magiging sila, malamang ay
Walang alinlangan siyang makikipaghiwalay sa akin. Kung sa araw na yon ay hindi pumayag si Shen Haoyu, magseseryoso na siya at aalokin ako ng kasal, gagamit ng pasubak na tono para malaman ang totoong nararamdaman ko. Kung mabasted siya, nandito ako, ang opisyal niyang boyfriend, bilang kanyang reserba. Pwedeng pala base na biro lang. Kahit sumulong man siya o umatras, mayroon siyang perpektong solusyon. Medyo humahanga na nga ako sa kanya. Sayang lang, dahil ayoko nang maging reserba sa buhay pag-ibig niya. Hindi ko na siya nireplyan at pinatay ko na lang ang cellphone ko. Pagkatapos, nag-check-in ako sa isang hotel at uminom ng alak bago matulog. Hapon na ako nagising. Titingnan ko sana ang oras. Pagbukas ko ng phone, bumungad ang napakaraming bagong mensahe. Karamihan ay galing kay Bai Ningbing. Ang ilan ay galing sa mga best friend niya. Hoy, nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag at hindi ka nagre-reply sa mga mensahe? Huwag ka namang manakot. Buong gabi kang hinahanap ni Bingbang na parang baliw. Napangisi ako habang binabasa ang mga mensaheng puno ng paninisi. Nananakot na ba yung pinatay ko ang phone para matulog? At saka, sino ba sa kanila ang hindi nakakaalam na si Shen Haoyu ang pinakamahalaga para kay Bai Ningbing? Pakialam ba niya kung anong mangyari sa akin? Habang iniisip ko yun, biglang tumawag si Bai Ningbing. Hindi maganda ang tono niya. Haoyu, nakitulog lang naman siya ng isang gabi. Kailangan mo bang magalit ng ganyan? Kahit hindi ka masaya, hindi mo dapat idinadaan sa ganitong paraan ang galit mo. Tinamad na akong magpaliwanag pa. Kaya gumawa na lang ako ng dahilan. Hindi ako galit, nalawbat lang ang cellphone ko kaya namatay. Kung dati lang, siguradong maniniwala si Bai Ningbing sa sinabi ko. Pero ewan ko ba ngayon? Bigla siyang nagduda at nagtanong pabalik. Bakit dati, kahit anong oras, nakukontak kita? Bakit kagabi pa talaga namatay? Nang marinig ko ang tanong niya, natigilan ako. Bigla kong naalala ang maraming bagay mula sa nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, isang hating gabi, biglang sumakit ang tiyan ni Bai Ningbing. Tatawagan niya sana ang secretary niya pero sa akin napatawag. Nung narinig ko yun, agad akong bumangon para dalhan siya ng gamot. Noong nakaraang taon, nag-business trip siya sa ibang bansa. May 7 hanggang 8 oras kaming time difference. Hindi matandaan ni Bai Ningbing kung anong oras na sa akin. Alas 3 o alas 4 ng madaling araw, tumawag siya para magtanong tungkol sa isang dokumento. Pinigilan ko ang antok ko, bumangon, at binuksan ang surveillance para tulungan siyang hanapin yon. 3 buwan na ang nakalipas, inoperahan ako sa appendicitis. Kabababa ko lang mula sa operating table, hindi pa nawawala ang epekto ng anesthesia. Nag-message siya, nagsabing gusto niyang uminom ng milk tea. Nagpabili pa rin ako sa nurse. Lahat ng mga pangyayaring to ay patunay ng sukdulang pagmamahal ko sa kanya. Sayang lang, dahil kahit anong ibigay ko, hindi rin naman niya makikita. Habang iniisip ko yun, hindi ko mapigil ang maging mapanlibak sa sarili kong boses. Natatakot lang ako na kapag kailangan mo ako, ay wala ako riyan. Kahapon, siguro hindi mo naman ako kailangan. Nang marinig niya ang hindi malinaw na tono ng boses ko, bahagyang natigilan si Bai Ningbing. 7 taon kaming magkasama, at sa lahat ng bagay ay sumusunod ako sa kanya. Nakikinig ako sa kanya, ni minsan hindi kami nag-away o nagkasigawan. Maraming bagay na ayaw niyang ipaliwanag, at hindi ko rin naman siya pinilit. Kahit na minsan ay nagtatampo ako, konting lamang lang ay ayos na ulit. Sa araw-araw, mula sa pamumuhay hanggang sa mga kainan at date, ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Sa totoo lang, kailangang aminin ni Bai Ningbing sa sarili niya na halos perpekto akong boyfriend. Nang maalala niya kung gaano ako kabait sa kanya noon, bahagyang lamambat ang tono niya. Alam ko, nag-alala lang ako sa'yo kanina, kaya naging masama ang pagkakasabi ko. Sorry, Afan, nasaan ka ngayon? Ayaw ko siyang makita sa mga oras na iyon, kaya sinabi ko na lang na hindi na kailangan. Sumakay na lang ako ng taxi pa uwi. Pagdating ko sa bahay, sinabi agad sa akin ng kasambahay. Nakakaalis lang ni Bai Ningbing. Hindi ko na kailangang hulaan. Alam kong malamang ay tinawag na naman siya ni Shen Haoyu. Ang amoy ng pabango ng lalaki na naiwan sa hangin. Hindi ko tinanong kung saan siya nagpunta. Dahan-dahan kong sinabihan ng kasambahay na buksan ang bintana para mahanjinin. Sa sumunod na kalahating buwan, para bang nakalimutan na niya akong girlfriend niya. Walang kahit isang tawag, walang kahit isang reply sa message. Sa pamamagitan ng social media ni Shen Haoyu, malinaw kong alam kung nasaan siya. Pero ayokong tanungin kung saan siya nagpupunta.
Ayoko ring alamin kung ano ba talaga ang iniisip niya. Para sa akin, ang bawat araw ay isang countdown na lang. Wala akong ganang mag-aksaya ng panahon sa isang taong tiyak na magpapalam din. Hindi ko na pag-aaksayahan pa ng isip. Noong bisperas ng bagong taon, umulan ng nyebe, maganda ang mood ko. Nanood ako ng pelikula buong gabi sa harap ng malaking bintana. Kinaumagahan, umugang ang mga paputok sa labas. Medyo napagod ako. Humiga ako sa tamba-tamba at nag-scroll sa social media. Sa harap ng pinto na tahimik buong gabi, biglang may narinig akong mga yabag. Umalali ako sa upuan at umupo. Nakita ko si Bai Ningbing na bumalik, lasing na lasing. Pumasok siyang pagewang-gewang. Inihagis niya ang mga bitbit niyang bag sa sofa, tapos binuksan niya isa-isa sa harap ko. Ito yung dalawang scarf na kabibili ko lang. Ang lakas ng snow sa labas. Afan, nilalamig ka ba? Jang Fan, ito yung binili ko ilang araw na ang nakalipas. Isang Rolex para sa New Year's gift mo. Gusto mo ba? Habang sinasabi niya iyon, si Bai Ningbing ay pinipilit na ibigay sa akin ang mga regalo. At isiniksik sa akin. Naiinitan ako kaya tinanggal ko ang scarf. Tapos, hinawakan niya ang kamay ko at nagsimulang humingi ng tawad. Sorry, masyado akong naging busy nitong mga nakaraang araw. Walang oras para umuwi at makita ka. Galit ka na naman ba sa akin? At saka noong huli, hindi dapat kita pinaghintay sa wala. Jang Fan, patawarin mo na ako, okay? Mag-ayos na tayo simula ngayon. Habang sinasabi niya yan, lumapit pa si Bai Ningbing at akmang hahalikan ako. Hindi ko matiis ang amoy ng alak sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano na namang nangyayari sa kanya. Sinuyo ko na lang siya para pumasok sa kwarto. Pagkatapos niyang matulog, niligpit ko ang mga bag na nakakalat sa sahig ng sala. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Sunod-sunod ang mga post ng mga magkasintahan sa newsfeed ko. Pero ang pinaka-nakaagaw ng pansin ko ay ang post ni Shen Haoyu. Nag-post siya ng 9 na larawan. Interesting din ang caption niya, ang unang bagsak ng nyebe ay para sa pagkikita ng bago at tamang taong mamahalin. Nang makita ko yun, lahat ng tanong sa isip ko ay nasagot na. Kaya pala biglang umuwing lasing si Bai Ningbing at bigla na lang naging mabait sa akin. Kasi pala, yung taong gusto niya ay may bago ng karelasyon. At kung hindi naman dahil doon, paano niya naman ako maaalala, na tila ba isa lang sa mga nakaraan niya? May bahid ng pang-uyam sa aking tingin. Inangat ko ang kamay ko, tinanggal ang relo sa aking pulso, at inihagis sa mesa. Sa mga sumunod na araw, parang naging ibang tao si Bai Ningbing. Hindi siya umaalis kahit saan, palagi lang siyang nasa bahay. Sinabi niyang sasamahan niya ako. Masama kasi ang pakiramdam ng tiyan ko. Kaya masunurin siyang nanatili sa tabi ko, at ipinagluto pa ako ng lugaw. Napatingin lang ako ng medyo matagal sa isang travel ad, nagsimula na siyang magplano na samahan akong magbiyahe pagkatapos ng bagong taon. Siguro dahil nasaktan siya, naging mas maalaga siya sa akin ngayon kumpara sa dati. Pero hindi na ako madadala pa sa mga ginagawa niya. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan. Ginagampanan ko ang papel ng isang perpektong girlfriend, pinapanood siyang magkumahog para lang sa ilang salita mula sa akin. Wala akong naramdamang kahit kititing na konsensya. Ito na ang mga huling sandali. Ang lahat ng ginagawa niyang ito, itinuring ko na lang nakabayaran sa mga pagkukulang niya noon. Sa pag-iisip niyon, lalo pang gaman ang loob ko. Pagkatila ng nyebe, nagpadala si mama ng ilang disenyo ng suit. Tinanong niya kung alin ang gusto ko. Hawak ang cellphone, isa-isa kong tiningnan at zino-zoom in ang mga litrato. Habang tinitingnan ang mga detalye sa damit, siguro ay masyado akong nakapokus. Kaya noong dahan-daang lumapit si Bai Ningbing sa tabi ko, hindi ko man lang siya naramdaman. Hanggang sa bigla niyang inagaw ang cellphone ko, saka lang ako napalingon. At nakita ko ang biglang pag-itim ng mukha ni Bai Ningbing. Suit ng groom. Bakit ka tumitingin ng suit para sa groom? Hindi man lang ako kumurap, agad akong nagsinungaling. Di ba nasabi ko na sayo? May kaibigan kasi akong malapit ng ikasal. Nagkaproblema kasi sa isusuot niyang suit, kaya naghahanap siya ng bago. Nagpapatulong siyang humanap, dahil nakitang normal lang ang ekspresyon ko. Unti-unting nawala ang pagdududa ni Bai Ningbing at isinauli niya sa akin ang cellphone. At bigla siyang nagtanong, nakalimutan ko, anong petsa nga pala ang kasal? Samahan na kita, pumunta tayo. Habang tinitingnan ng seryosong mukha niya, isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ko. Sa Enero 19, sigurado ka bang gusto mong sumama? Nang marinig niya ang petsang iyon, bahagyang natigilan si Bai Ningbing.
Nakatitig lang ako sa kanya. Matyaga kong hinintay ang sagot niya. Matagal kaming walang imikan, bago siya pilit na ngumiti sa akin. Tingnan na lang natin pagdating ng araw. Mula nang itanong ko yun, muling nalubog sa kalungkutan si Bai Ningbing. Buong araw siyang parang wala sa sarili at malalim ang iniisip. Dahil sa palusot kong kasal, hindi ko na siya kailangang iwasan. Sa harap niya mismo, nagsimula akong mag-impake. Mula noong lumipat ako sa apartment na ito na malapit sa ilog pagka-graduate ko. 6 na taon na ang nakalipas. Punong-puno na ng mga gamit ang kwarto. Pinili ko lang ilagay sa malita ang mga gamit na ako mismo ang bumili. Bukod doon, wala na akong ibang dinala. Total, pagbalik ko sa Jingbei, teritoryo ko na yun. Kung ano man ang kulang, bibili na lang ako. Itong mga gamit na to ay iiwan ko na lang dito. Baka sakali, kapag nakabawi na si Bai Ningbing. Binubuklat niya ang mga kahon ko, pero kahit makita niya ang laman, hindi siya nagtanong ni isang beses. Alam kong buong puso siyang nag-aabang na bigyan siya ni Shen Haoyu ng imbitasyon para sa birthday party nito. Hindi niya man lang napapansin na palihim ko nang tinatapon ang marami sa mga personal kong gamit. Basta't naka-display pa rin ang mga couple items na dati kong itinuturing na kayamanan. Hinding-hindi niya paghihinalaan na sa pag-alis kong ito, hindi na ako babalik kailanman. Tutal, sa paningin niya, ang pagmamahal ko sa kanya ay umabot na sa puntong kaya kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Kaya paano niya kusang iisipin na talagang aalis na ako? Taglay ang salubing magbawas ng gamit. Naging napakadali para sa akin na mag-impake. Noong ika-18 ng Enero, madilim ang panahon. Tila babagsak ang ulan. Maagang-maaga gumising si Bai Ningbing. Naupo siya sa sofa, at walang tigil na nakatitig sa kanyang cellphone. Medyo tanghali na akong gumising. Naupo ako sa hapagkainan para mag-almusal. Tumingin ang kasambahay sa langit, at tinanong si Mr. Bai. Mukhang uulan. Gusto niyo po bang mas maagang umalis papuntang airport? Narinig ito ni Bai Ningbing. Napatingin siya at walang kamalay-malay na nagtanong, bakit tayo pupunta sa airport? May pupuntahan akong kasal bukas. Sabi mo noon pag-iisipan mo. Nakapag-isip ka na ba? Casual kong paliwanag. Tahimik ko siyang tinitingnan. Nanahimik siya ng ilang segundo. Bago nagsalita, masyadong malayo, hindi na ako sasama. Ihahatid na lang kita sa airport. Hindi na ako nagulat sa sagot niya. Inubos ko ang huling piraso ng toast, tapos bumalik ako sa kwarto para kunin ang mga bagahe ko. Kakakabit lang ni Bai Ningbing ng kanyang seatbelt nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali itong binuksan ni Bai Ningbing. Sa sumunod na segundo, ang dati niyang malamig na mga mata ay nagpakita ng kagalakang hindi na maitago. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. At agad tinanggal ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto ng kotse. Pagkababa niya ng kotse, doon lang niya napagtanto kung ano ang kanyang gagawin. Nagmamadali siyang yumuko para magpaliwanag sa akin, Zhang Fan, may biglaang nangyari sa kumpanya, kailangan kong asikasuhin muna. Papahatid na lang kita sa driver papuntang airport. Sa tagal naming magkasama, mula sa hindi mapakilang tingin ni Bai Ningbing, madali kong nahalata na nagsisinungaling siya. Pero hindi ko siya pinuna. Dahan-dahan lang akong tumango. Habang hinihintay ang driver, binuksan ko ang aking social media. Gaya ng inaasahan, nakita ko ang ibinahaging mga litrato ni Shen Haoyu mula sa kanyang birthday party. Wala na sa tabi niya yung babaeng maganda. Mukhang nag-break na naman sila. Ibig sabihin nito, yung sinabi ni Shen Haoyu noon, na kung hindi pa siya kasal pagsapit niya ng 28 taong gulang. Matutupad na ang pangako nilang magsasama sila ni Bai Ningbing. May pag-asa na ulit siya. Kaya pala sobrang saya niya. Pagdating ng driver, nakapagpalit na rin si Bai Ningbing ng puting evening suit at masiglang sumakay sa sports car sa tabi. Ibinaba niya ang bintana ng kotse at kumaway sa akin. Kailan ka babalik? Ngumiti lang ako. Hindi ako sumagot, pero hindi rin yun pinansin ni Bai Ningbing. At mabilis niyang pinaharurot paalis ang sports car. Ako naman, naupo sa passenger seat. Pinanood ko ang sports car hanggang sa mawala ito sa paningin ko, bago ko mahinang sinabi sa driver, "Tara na po." Nagsimulang umambon, binabasa ang salamin ng bintana ng kotse. Naging malabo ang salamin, hindi na maaninag ang lahat sa paligid. At ayoko na ring tumingin pa. Pinaikit ko ang aking mga mata at tahimik na sinabi sa aking isipan, "Palem." At hinding-hindi na magkikita pang muli. Bago ako sumakay ng eroplano, nakatanggap ako ng tawag mula kay tatay. Fan, anong oras ka darating? Papasundo kita sa driver. Gusto ko ring umuwi ng maaga kaya hindi na ako tumanggi.
Hindi naging mahimbing ang tulog ko kagabi. Pagkasakay ko pa lang sa eroplano, medyo inantok na ako. Mahigit 2 oras ang biyahe sa eroplano, at tinulog ko lang ang lahat ng iyon. Paglapag sa Jingbei, isinuot ko ang aking sombrero at salamin. Kalalabas ko pa lang ng arrival gate, may hamarang na sa akin. Jiang Fan, narinig ko ang malinaw na boses na iyon, at antok pa akong tumango. Pinapasando ka sa akin ni Tito Gao. Dinilatan ko ng mata si Liu Ruyan at sinulyapan siya. Inisip ko na siya na siguro ang driver. Pero bakit isang magandang babae? Pagkasakay ko sa kotse, sumandal ako sa bintana at umidlip muli. Paggising ko, nakita ko ang isang di pamilyar na villa sa labas ng bintana, at may halong pagdududa ang tono ng boses ko. Nasaan to? Hindi ito ang bahay ko, di ba? Nang makita niya ang reaksyon ko, mahinang tumawa si Liu Ruyan. Sa ngayon, hindi pa. Pero bukas, magiging sayo na. Sa madaling salita, ito ang magiging bahay ninyo. Bahay namin. Dahil sa nalaman kong iyon, natigilan ako. Tuluyan akong nagising. Tinanggal ko ang sombrero at salamin ko. Tumingin ako sa ibaba kay Liu Ruyan, at nagtama ang mga mata namin sa kanyang mga matang nakangiti. Nang makita niya ang pagkagulat sa mga mata ko, naintindihan na rin ni Liu Ruyan kung bakit. Kusa niyang inilahad ang kanyang kamay sa akin. Nakalim, Mr. Jiang, ako si Liu Ruyan. Pilit akong ngumiti dahil sa hiya. Mabilis niyang inilahad ang kamay at nakipagkamay kay Liu Ruyan, bakas sa tono niya ang pagkailang. Pasensya na, hindi pa ako masyadong gising kanina. Nagkamali ako si Jiang Fan. Ngumiti si Liu Ruyan, napakasigla ng kanyang boses. Hindi niya ito ininda. Okay lang, marami pa naman tayong oras. Pwede tayong magkakilala ng dahan-dahan. Samantala, sa kabilang dako, nakayuko si Bai Ningbing sa harap ng private room, inaayos ang laylayan ng kanyang damit, at maingat na pinapatag ang bawat lukot. Nag-vibrate ang cellphone niya ng ilang beses, kinuha niya ito para tingnan. Mensahe iyon mula sa driver, na nagsasabing nakasakay na sa eroplano si Mr. Jiang. Matapos mag-alinlangan, nagpadala pa rin siya ng mensahe. Pagdating mo roon, mag-message ka para malaman kung ligtas ka. Matapos niyang pakalmayan ang sarili, huminga ng malalim si Bai Ningbing at binuksan ang pinto. Napako ang kanyang tingin sa gitna, sa figure ng taong laging laman ng kanyang mga panaginip. Hindi niya namalayang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang naglakad palapit. Mula sa pagitan ng ilang tao, narinig niya ang usapan ng ilang lalaki sa gilid. Tila may tinutokso sila. Haoyu, kailangan mo na siyang ipakilala sa amin ngayon. Ang tagal mo na siyang tinatago. Bakit ba kayo nagmamadali? Mamaya, sa oras ng pagwiwish. Siguradong mamamangha kayo. Pagwiwish. Naalala ni Bai Ningbing ang nangyari 1 buwan na ang nakalipas. Ang mga pangyayari sa kanyang birthday party. Biglang nabuhay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Mukhang ang biruan noong 16 anyos siya, magkakatotoo na kaya ngayon. Sa loob ng ilang oras, ito lang ang paulit-ulit na iniisip ni Bai Ningbing. Kinakabahan siyang humigop ng alak ng ilang beses, hanggang sa inilabas na ang cake. Bahagya nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinalibutan si Bai Ningbing ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Mayroong di maipaliwanag na tuwa sa kanilang mga mata. Bingbang, matutupad na ang pangarap mo. Anong pakiramdam? Nakayuko lang si Bai Ningbing. Nakangiti lang at hindi umiimik si Tang Yan, nanunood lang din sa nangyayari. Nang bigla siyang may naalala, ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Bai Ningbing. Paano na si Jiang Fan kung mangyayari yun? Sa birthday party ni Shen Haoyu, nang marinig ang pangalan ni Jiang Fan. Biglang nawala ang ngiti ni Bai Ningbing at nakaramdam siya ng konsensya. Nang makita ng mga kaibigan niyang nagbago ang itsura niya, agad nila siyang kinumpronta. Okay lang yan, hiwalayan mo na. Ngayon na, total, ordinaryong lalaki lang naman siya, madali lang I let go, di ba? Kung sakaling mag-iskandalo siya, kami ang bahala. Bingbang, huwag ka nang mag-alala. Kinuha ni Bai Ningbing ang phone niya at nag-type, pero nag-alinlangan siyang pindutin ang send button. Nang makitang nag-aalangan pa rin siya, medyo nainip na ang mga kaibigan niya. Hinawakan nila ang kamay niya at pinindot ito. Sa screen, nandyan ka ba? Sabihan mo ako pag nakarating ka na. Sa ilalim nito, may lumabas na bagong mensahe. Maghiwalay na tayo. Ang pagitan ng 2 mensahe ay 3 oras. Kung iisipin ang oras, siguro lumapag na ang eroplano niya. Malamang makikita na niya ang message na to. Habang nag-iisip pa si Bai Ningbing, hinayla na lang siya ng mga kaibigan niya papunta sa gitna.
habang kinakantahan siya ng happy birthday, at sa gitna ng pananabik ni Bai Ningbing. Ipinagdaop ni Shen Haoyu ang kanyang mga palad at taimtim na humiling. Sana sa aking 28 years old, maging maganda ang lahat, at sana kasama ko na si Roxu sa pag-wish sa susunod na taon. Ang mukha ni Bai Ningbing na kanina lang ay nakangiti, ay biglang namutla. Nagulat din ang lahat ng tao sa kwarto. Sino si Roxu? Ipakikilala ko siya sa inyo. Sa gitna ng kantsawan, namula ng bahagya ang mukha ni Shen Haoyu. Siya ang bago kong girlfriend. Pagkasabi niya noon, bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas. Isang magandang babae ang dahan-daang pumasok at nginitian ang lahat. Hello sa lahat, ako ang girlfriend ni Shen Haoyu, si Sia Roxu. Nakangiting hinawakan ni Shen Haoyu ang kamay ng bago niyang girlfriend at ibinahagi sa mga kaibigan ang maliliit na detalye ng kanilang relasyon. Nasa isang sulok lang si Bai Ningbing, sunod-sunod ang pag-inom kasama ang mga kaibigan. Sakay inom, nalasing ang buong grupo. Pasuray-suray na tumayo si Tang Yan at lumapit kay Shen Haoyu. Habang nakatingin ang lahat sa kanya ng may pagtataka, ipinagtanggol niya ang matalik niyang kaibigan. Shen Haoyu, nakalimutan mo na ba ang pangako mo kay Bingbong noon? Nang marinig ito, bahagyang nagpakita ng kuryosidad ang mukha ni Sia Roxu. Pangako? Anong pangako? Biglang pumangit ang itsura ni Shen Haoyu. Pero lasing si Tang Yan at wala siyang pakialam. Nakita ito ng iba pa nilang kaibigan kaya lumapit na rin sila para sumuporta. Nangako ka kay Bingbong na magiging kayo pagdating niya ng 28. Naaalala naming lahat yon. Tatalikuran mo ba ang pangako mo? Ang kaninang nakangiting mukha ni Sia Roxu ay dahan-daang nanlamig. Lumingon siya at tinitigan ng masama si Shen Haoyu. Seryoso, biro lang yun ng lasing, bakit nyo seseryosohin? Tsaka, ang sinabi ko noon ay kung single pa ako. Pero may girlfriend na ako ngayon, kaya paanong magiging valid pa yon? Bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Bai Ningbing. Hawak-hawak ang sobrang sakit niyang dibdib, tumayo siya habang nakaalalay sa sofa. Habang nakatingin ang lahat, tumawa siya ng malakas na parang nababaliw. Oo nga, hindi na yun valid. May girlfriend ka, at ako naman, may boyfriend din. Biro lang ang lahat, ilang salita lang ay napangiti na ulit si Sia Roxu. Tumango siya at hinawakan ang kamay ni Shen Haoyu. Lumapit siya kay Bai Ningbing na may ekspresyong parang walang nangyari. Mukhang hindi pagkakaunawaan lang pala. Matagal ko nang naririnig na may boyfriend ka. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Nag-blunt ka ang isip ni Bai Ningbing. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti at salubungin ang tingin ni Sia Roxu. Umuwi siya para dumalo sa isang kasal. Walang oras. Nang marinig ito, napatango si Sia Roxu na tila naiintindihan. Pero si Shen Haoyu na nasa tabi niya, mabilis na dumaan ng inis sa kanyang mga mata. Puno ng kawalan ng tiwala ang tono niya. Boyfriend? Sino? Ang tagal ko nang nakabalik sa bansa, bakit hindi ko narinig na nabanggit mo siya? Nang muling makita ang mukha ni Shen Haoyu, hindi na talaga makapagsalita si Bai Ningbing. Agad na lumapit. May halong panunuya sa tono ng boses. Si Jiang Fan ang boyfriend ni Bingbong. Siya yung pinakagwapong lalaki sa birthday party niya. Siya si Shen Haoyu. Naalala niya ang gabing iyon, kung paano ako nakangiting nagsabi na ordinaryong magkaibigan lang kami. Pakiramdam niya ay may mali, kaya bigla siyang nagtanong. Pero noong araw na yun, sinabi nilang dalawa na magkaibigan lang sila. Away bati lang yan ng magjowa, nagtatampuhan lang. Shen Haoyu, ang dami mo nang naging relasyon, hindi mo pa rin yan maintindihan. Dahil sa sinabing iyon, namula at namutla ang mukha ni Shen Haoyu sa inis. Tiningnan niya ng masama si Tang Yan, hindi niya matanggap ang narinig. Kaya nga ako nagtatanong, kasi marami na akong nakitang ganyan. Tutal sinasabi niyong boyfriend niya yun, edi tatawagan ko para magtanong. Para makilala ko na rin ang bagong bayaw. Ang mukha ni Bai Ningbing at ng kanyang mga kaibigan. Agad na nagsibagsakan, sabay-sabay nilang naalala ang katatanggap lang na breakup message. Sa pagkakita pa lang sa reaksyon nila. Agad niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang WeChat ko. At nag-voice call siya. Alam ng mga babae na mabubuking na sila. Sinubukan nilang agawin ang telepono, pero masyadong maprotekta si Sia Roxu. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Shen Haoyu, nilakasan niya agad ang volume. Inilagay niya ito sa loudspeaker para marinig ng lahat. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Tanging ang tunog na lang ng pagring ng telepono ang naririnig. Itinago ni Bai Ningbing ang kanyang mga kamay sa manggas ng damit. Pahigpit niya itong ikinuyom.
Lihim siyang nagdarasal sa kanyang isipan. Nagdasal akong huwag kong sagutin ang tawag na ito. Nagdasal akong hindi ko pa nakikita ang mensaheng iyon. Sa loob ng 1 minutong pagring, pakiramdam ni Bai Ningbing ay halos lumabas na ang puso niya sa dibdib. Nang malapit nang matapos ang tawag at nawawalan na ng gana ang lahat. Sinagot ang tawag, "May kailangan ka, Mr. Shen." Mabilis na namutla ang mukha ni Bai Ningbing. At kabaligtaran naman ito, ay ang hindi maipaliwanag ng ngiti sa mukha ni Shen Haoyu. "Wala naman, kaarawan ko kasi ngayon. Narinig ko kasing boyfriend ka raw ni Bingbang. Gusto sana kitang imbitahang makisaya." Ilang segundong natahimik ang linya. Halos hindi na makahinga si Bai Ningbing sa kaba. "Pasensya na, nasa Jingbei ako ngayon. Mukhang hindi ako makakapunta." Nang marinig na normal naman ang tono ko, inakala ni Bai Ningbing na hindi ko pa siguro nakita ang mensaheng iyon. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa doon natapos ang mga salita ko. Isang, na may malalim na kahulugan ang binitawan niya, na may kasamang ngiti sa boses. "Oo nga pala, nakipaghiwalay na ako kay Bai Ningbing. Huwag kang magkamali, Mr. Shen." Medyo nagulat si Shen Haoyu, pero mas nangingibabaw ang tuwa sa kasawian ng iba. "Naghiwalay na? Kailan pa?" "Kani-kanina lang. Siguro mga 10 minuto na ang nakalipas." Natanggap ko ang breakup message niya. Lahat ng mga taong nakapaligid na nanonood ay nagpakita ng isang ekspresyon na gustong tumawa pero hindi magawa, lalo na sa mukha ni Shen Haoyu. Tumawa siya ng malakas, at malamig na tiningnan ng ilang mga babaeng sadyang nanggugulo. Sinabi niya ng mahina, "Sige, ako na ang magsasabi. Pasensya na sa abala, Mr. Jiang. Kung ganun, aasa ako sa'yo. Maligayang ika-28 kaarawan sa'yo. At sana, lahat ng nagmamahalan ay magkatuluyan." Hindi ko alam kung sinadya o hindi, pero noong binigay ko ang pagbati ko, mariin kong binigkas ang mga salitang 28 taong gulang. Para bang ipinapahiwatig ko sa lahat, na alam ko na ang totoong nangyayari. Walang sino man sa kanila ang nangahas na magtanong. Pinanood ko lang ang pagbaba ng tawag. Agad na nanlamig ang pakiramdam sa buong kwarto. Mga 5 hanggang 6 na minuto ang katahimikan. Sa huli, si Xia Rockzu na ang namagitan. Inalok niya ng isang basong alak si Bai Ningbing, at dahan-daang pinalipas ang insidente. Matapos inumin ni Bai Ningbing ang huling patak ng alak sa kanyang baso. Adabog niyang ibinagsak ang baso at umalis sa birthday party kasama ang ilang kaibigan. Bago sila lumabas, tila may narinig si Bai Ningbing. Narinig niya ang usapan ni Xia Rockzu at ng iba pa. "Haoyu, itong si Mr. Jiang, taga Jingbei ba siya?" Ang sabi, "Oo raw." "Bakit? Wala naman. Jiang na taga Jingbei. Medyo pamilyar. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra." Paglabas ng banquet hall, agad siyang pinalibutan ng mga kaibigan niya at dinala sa isa pang private room. Sabay-sabay silang nagsalita para ay comfort siya. "Bingbang, mabuti na rin at hindi mo pinakasalan ang lalaking tulad ni Shen Haoyu. Kung hindi, sa dami ng naging ex-girlfriend niya sa loob ng 7 taon. Kailangan mo pa ng 10 mesa para lang sa kanila. Ang isang playboy na ganyan na paiba-iba ng gusto. Kapag pinakasalan mo talaga yan, baka magka-problema ka pa. Mas mabuti pang manatili ka na lang kay A-Fan." Oo nga. Saan ka pa makakahanap ng mas hihigit kay A-Fan kumpara kay Shen Haoyu? Siguradong nagalit lang yun kanina. Kaya niya nasabi ang mga yun. "Bingbang, bumalik ka na at suyuin mo siya. Magpaliwanag kang mabuti. Gustong-gusto ka noon. Siguradong maiintindihan ka niya, dahil sa pagpapalakas loob ng mga kaibigan niya." Medyo kumalma ang malungkot na si Bai Ningbing. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ako. Nag-isip siyang mabuti ng sasabihin at ipinadala ito sa akin, "A-Fan. Kasi natalo ako sa laro kanina. Ang parusa ay makipag-break sa boyfriend ko. Tapos may tatawag para tingnan kung ano ang magiging reaksyon mo. Huwag mong seryosohin, ha? Gaano ka nakatagal sa Jingbei? Naka-check-in ka na ba sa hotel? O abala ka pa rin sa pag-aayos ng venue ng kasal? Bukas ka ba babalik o sa makalawa? Sisanduan kita, pwede ba?" Matagal na mula nang ipadala ang mensahe, pero walang anumang sagot. Nakatitig lang ang mga mata ni Bai Ningbing sa screen, hindi mapakali ang kanyang puso. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya at mabilis na nag-isip ng paraan para maiba ang kanyang atensyon. Nako, kasal yan. Siguradong sobrang abala noon kaya hindi makasagot. "Bingbang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano." Magre-reply din si Jiang Fan kapag hindi na siya abala. Kung talagang galit siya, sige, samahan ka na lang namin bukas papuntang Jingbei.
para personal na humingi ng tawad. Noong matanggap ko ang mensahe ni Ningbing, nasa kwarto ako at sinasamahan si Liu Ruyan na magsukat ng wedding gown. Binuksan ko ang mensahe. Pagkakita ko pa lang sa unang linya, hindi ko na napigil ang matawa. Grabe, nakakaisip pala siya ng ganitong palusot. Ang talino niya talaga. Sayang lang at kahit isang salita, hindi na ako maniniwala sa kanya ngayon. Nai-imagine ko na nga, si Ningbing na tinanggihan ni Shen Haoyu sa harap ng maraming tao. Tapos dahil napahiya, sinusubukan niya ngayong bumawi sa akin. At naalala ko pa yung kakatuwang tawag kanina. Baka mas matindi pa ang nangyari doon. Sa sandaling ito, bigla akong nakaramdam ng panghihinayang. Sayang at hindi ko personal na napanood ang eksenang yun. Huminga ako ng malalim. Si Liu Ruyan, na nag-aayos ng kanyang best idea, ay napatingin sa akin. Anong problema? Pangit ba itong wedding dress? Tatawag ako para magpadala sila ng bago. Huwag na. Sayang lang kasi may pinalampas akong magandang palabas dahil sa kasal. Medyo nanghihinayang lang. Magandang palabas. Anong palabas? Pwede mo bang ikwento sa akin? Kahit na gusto kong ikwento, alam kong sa harap ng fiancé ko. Hindi angkop na pag-usapan ng ex ko, kaya naisip kong ibahin ang usapan. Parawan lang ng ilang mga kaibigan ko dati sa Shanghai, nagkaroon lang ng kaunting aberya. Wala namang kaso yun, asikasuhin na lang muna natin ang kasal. Nang makita niyang ayaw kong magsalita pa, hindi na rin nagpumilit si Liu Ruyan. Pumunta siya sa sala at nagdala ng ilang panghimagas. Baka nagugutom ka na, kumain ka muna para may laman ang tiyan mo. Pag natapos na tayo, sasamahan kitang kumain sa labas. May gusto ka bang kainin? Medyo nagugutom na nga ako. Tinanong ko si Liu Ruyan kung ano ang gusto niyang kainin at isinulat ko ang lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ay lumabas ako para ayusin ito. Habang umo-order ako, napaisip ako ng malalim, base sa mga impormasyong nalaman ko. Si Liu Ruyan ang ikatlong anak na babae ng Liu Group sa Jingbei, 2 taon na mas bata sa akin. Mayroon siyang ate na mas matanda sa kanya ng 2 taon, at isa pang ate na mas matanda ng 5 taon. Ang panganay niyang kapatid ang vice-presidente ngayon ng Liu Group. Pinalaki rin siya mismo ng kanyang ate. Kaya naman, disente ang kanyang pag-uugali. Nitong mga nakaraang taon, naging malapit ang mga pamilyang Jiang at Liu. Matapos ang masusing pagsisiyasat at pagtatanong, maingat na iminungkahi ng pamilya Jiang ang arranged marriage. Ayon kay nanay, tiningnan lang daw ni Liu Ruyan ang litrato ko. At pumayag na kagad, mukhang nasiyahan siya sa akin. Hindi ako sang-ayon sa sinabing yun. Tutal, tinapos ko ang huli kong relasyon para umuwi at magpakasal, seryoso akong gustong makatulong sa pamilyang Jiang. Mula simula hanggang dulo, hindi ko naman talaga sineryoso ang arranged marriage na ito. Ang iniisip ko lang, kung magkakasundo kami, edi sige. Kung hindi, maghihiwalay kami. Paanong masasabing love at first sight yun tulad ng sabi ng nanay ko? At pagkatapos ng isang hapon naming pagsasama, kahit hindi pa kami ganoon kalapit sa isa't isa, sa mga detalye ay nararamdaman ko na hindi masama itong fiancé ko. Hindi na kailangang pag-usapan ng itsura niya. Talaga namang napakaganda, at ang kanyang ugali at pagkatao. Sa ngayon, ay napakabait at malumanay. Maayos din siyang gumawa ng mga bagay. Maingat, maalalahanin, at marunong makisama. Sa pangkalahatan, tungkol sa fiancé kong bigla na lang dumating. Kontento ako. Bukod sa pagiging kontento, may kaunti pang sorpresa. Mukhang magaling talagang pumili ang mga magulang ko. Matapos uminom buong gabi, pagkagising ni Bai Ningbing, ang una niyang ginawa ay tingnan ang cellphone niya kung nag-reply na ba ako. Mahigit 10 oras na ang nakalipas. Blanko pa rin ang chatbox. Kinusat ni Bai Ningbing nang mariin ang kanyang mga mata, at para ilabas ang galit, ibinato niya ang cellphone sa pader. Biglang nagising ang lahat sa ginawa niya. Tila bigla silang nahimasmasan. Hindi nila inasahan, na mahilig din pala si Jiang Fan sa mga pakipot na ganyan. Huwag kang mag-alala, Bingbang. Sasamahan ka naming suyuin siya. Lumapit na rin ang iba para aluin siya. Medyo gaman ang pakiramdam ni Bai Ningbing. Paglabas nila ng bar, dumiretso na ang grupo sa airport. Habang nasa daan, tulala si Bai Ningbing habang nakatingin sa mga nagtataasang gusali, nakakaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung alam ko lang na masasayang lang ang lahat, sana pumayag na lang akong pumunta sa Jingbei kahapon. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot. Pilit na lang niyang pinapakalma ang sarili. Mabuti na rin sigurong hindi natuloy. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Shen Haoyu, tuluyan na siyang sumuko.
Sa mga nagdaang taon, hindi na mabilang kung ilang beses siyang gustong sumuko. Pero dahil sa usapan nila sa edad na 28, patuloy siyang umasa sa isang ilusyon. Lalo na ngayong may relasyon na sila, para na siyang masisiraan ng bait. Hindi niya alam kung paano haharapin ang boyfriend niyang tapat na nagmamahal sa kanya. Ngayon, sa dalawang pagpipilian, oras na para gumawa ng pinal na desisyon. Maingat niyang tinanong ang kanyang mga kaibigan, kung sakaling hindi niyo ako mapasaya ngayon. Iniisip kong subukang yayain siyang magpakasal. Ano sa tingin niyo? Pagkarinig sa salitang, kasal, nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan niya. Magpakasal kay Jiang Fan. Kung titingnan ang estado ng pamilya niya. Palagay namin hindi papayag ang mga magulang mo, di ba? Mabait naman siya, guwapo, at mabuti ang ugali. Pero sa tingin ko, okay lang siya para sa isang relasyon. Pero kung kasal na, parang hindi siya bagay sa'yo. Kahit pinanghihinaan siya ng loob ng mga kaibigan niya, hindi nakinig si Bai Ningbing. Sumandal siya sa upuan, habang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang mga alaala nila noon. Pagkatapos ng kanyang, kada ilang buwan, direkta at hindi direktang binabanggit ko ang tungkol sa pagpapakasal. Para subukan ang kanyang reaksyon. Alam niya ang nasa isip ko. Alam din niyang minamadali na ako ng pamilya ko, pero para sa sarili niyang interes. Nagkunwari pa rin siyang hindi nakakaintindi. Ngayon, pareho na kaming hindi na bata. Patay na patay ako sa kanya, at ayaw na rin niyang palampasin pa ako. Kahit na mahirap ang daan patungo sa kasal, handa siyang subukan ito. Sa puntong ito, sa wakas ay nagpasya na si Bai Ningbing na mag-propose sa Jingbei. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant, sinabihan itong kunin ang noong nakaraan. Na pares ng wedding rings na naging viral sa internet. Bago sumakay ng eroplano, nag-reply ang assistant na ang pares ng singsing ay nakuha na sa auction sa napakataas na halagang 900 milyon. Nagtaka si Bai Ningbing, isang pares lang naman ang wedding rings. Bakit umabot sa ganoon kataas na presyo? Tinanong ni Bai Ningbing ang pangalan ng bumili. Nag-reply ang assistant ng salitang Liu. Ang pamilyang Liu ng Jingbei. Nang maalala ang kilalang-kilalang apelyido sa kanilang grupo, medyo napangangarin si Bai Ningbing. Ngunit mayroon siyang koneksyon sa pangalawang anak na babae ng pamilya Liu, kaya tumawag siya para magtanong. Yung pares ng wedding rings. Ako ang bumili niyan. Ikinakasal kasi ang kapatid kong babae ngayon. Ibinigay ko sa kanila bilang regalo sa kasal. Bingbang, huli ka na sa pagtatanong. Ikinakasal din si Miss Liu ngayon. Bakit naman nagsabay-sabay ang mga magagandang okasyon sa iisang araw? Isang bakas ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita at magalang na nagpasalamat. Ako ang nakalimot kumuha ng litrato dahil sa kalasinggan. Masyado ka namang mabait, second miss. Dahil ikakasal na ang third miss, pakisabi na lang po sa kanya, binabati ko siya. Sino kayang maswerteng Ginoo ang mapapangasawa niya? Ang kapatid ko ay ikakasal sa pamilyang Jiang. Magkasing uri ang kanilang mga pamilya, bagay na bagay sila. Nang marinig niya ang pamilyang Jiang, naalala agad ni Bai Ningbing na ako, si Jiang Fan, ay may apelyidong Jiang din. Posible kayang ang pinuntahan niya ay kasal ng pamilyang Liu at Jiang. May kamag-anak o kaibigan ba si Jiang Fan sa mga Jiang ng Jingbei? Maraming kakatuwang ideya ang pumasok sa isip ni Bai Ningbing. Pagbaba niya ng sasakyan, hinampos siya ng malamig na hangin ng taglamig. At bigla na lang itong naglahong lahat. Umiling-iling siya. Itinaas niya ang kamay para pindutin ang kanyang sentido, at iwinaksi ang lahat ng magugulong isiping ito. Paano ang isang ordinaryong lalaki mula sa isang probinsya ay magkakaroon ng koneksyon sa pamilyang Jiang? Paglapag ng eroplano sa Capital Airport, tinawagan ako ni Ningbing. Mukhang hindi pa rin ako humuhupa sa galit. Maingay ang mga tao sa paligid niya. Hindi naging maganda ang pakikitungo ko. Tumawag pa talaga ang ex-boyfriend ko. Anong kailangan mo? Nang marinig ang tawag na ex-boyfriend, naalala ni Ningbing ang nangyari kahapon. Tumaas ang presyon niya, pero alam niyang hindi ito ang oras para magalit. Kaya pinigilan niya ang kanyang galit at matiyag ang nagpaliwanag. Afan, yung sinabi kong break up kahapon, biro lang talaga yon. Pwede bang maniwala ka sa akin? Talaga ba? Wala akong pakialam kung laro lang yun o hindi. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang mga nakita ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Busy ako ngayon, wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Pagkasabi ko noon, hindi ko na inintindi ang reaksyon niya at binabaan ko na agad siya ng telepono. Nang itim ang mukha ni Bai Ningbing sa galit dahil sa pakikitungo ko. Huwag na kayong mag-away sa telepono.
Mamaya kapag nagkita kayo, lambingin mo lang, magkakaayos din kayo agad. Ilang kaibigan ang sunod-sunod na nagpayo sa kanya, kaya kumalma rin ang itsura ni Bai Ningbing. Nang mabanggit ang mga salitang, Tingquan Mountain Villa, doon lang nila napansin na may kakaiba. Nagkatinginan sila, hindi ba't sikat na lugar yan ng mayayaman sa Jingbei? Ang mga nakatira dyan ay mga bigating tao na kayang yumanig sa buong alta sosyedad sa isang ubo lang. Ang kaibigan ni Jiang Fan, dito'y dinaraos ang handaan ng kasal. Kinabahan na rin si Bai Ningbing. Bago siya sumakay ng eroplano. Ang mga isiping iyon ay unti-unting bumabalik. Huwag mong sabihin, tunay ngang malayong kamag-anak ng pamilyang Jiang si Jiang Fan. Magsisimula na ang kasal ng 10:30. Isa-isang nagsiupo ang mga bisita. Nakatayo ako sa balkonahe ng top floor. Ang kasal na ito ay si Liu Ruyan mismo ang nagplano. Talagang pinag-isipan ang bawat detalye. Ngayon ko lang napagtanto na mukhang hindi kasinungalingan ang sinabi ni inay. Sa katunayan, tila kulang pa nga ang sinabi niya. Isang alyansa sa pagitan ng pamilyang Jiang at Liu. Sa totoo lang, dapat lahat ng kilala at respetadong pamilya sa aming lipunan ay darating. Pero kung bibilangin, nasa 7 o 8 daang lamesa lang naman ang kailangan. Bakit kailangan ng ganito kalaking lugar? Kahit na may araw, taglamig pa rin. Medyo malamig pa rin sa labas. Para sa kapakanan ng mga bisita. Naglagay pa sila ng hindi mabilang na air conditioner sa paligid, at pinalamutian ng mga entablado ng mga bulaklak na in-air freight pa mula sa Europa. Ang souvenir na ipinamimigay sa reception ay isang concentric lock na gawa sa purong ginto. Bawat bisita ay may isa. Isang napaka-garbo at magastos na kaganapan. Kahit ako na lumaki sa ibang bansa ay nanghinayang sa gastos. Inayos ko ang buhok kong ginulo ng hangin. Pagkokomento na sana ako nang lumapit si Liu Ruyan. Malamig sa labas, pumasok na tayo. Tumango ako. Sumunod ako sa kanya papasok ng kwarto. Inabutan ulit ako ni Liu Ruyan ng isang tasang mainit na kape. May tumawag lang kanina, sinabing nakarating na sa Jingbei. Tinatanong kung nasaan ang wedding venue. Kaibigan mo ba? Kailangan ba nating magpadala ng tao sa labas para sunduin sila? Anong kaibigan? Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tiningnan ang call history. Nang makita ko ang pangalang Tang Yan, biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa mukha ko. Tawag ni Tang Yan. Nakapunta na pala siya sa Jingbei. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa aking labi. Huwag nyo nang sunduin. Kaya nilang pumasok mag-isa. Nga pala, sobrang dami ng tao sa venue. Nakikita ko sa kalapit na bundok, maraming kamera ang patagong kumukuha ng video. Magpadala na lang tayo ng tao para higpitan ang seguridad. Para maiwasan ang anumang gulo. Hindi na masyadong nag-isip si Liu Ruyan. Pumayag siya. Bago umalis, iniabot niya sa akin ang mga singsing. Pinanood ko si Liu Ruyan na lumabas ng kwarto. Doon ko lang nailabas ang ngiting kanina ko pa pinipigilan. Pumunta si Bai Ningbing sa kasal ko. Hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda ang magiging itsura niya kapag nakita niya akong nakatayo sa entablado. Itinaas ko ang kahon ng singsing at binuksan ito. Nang makita ko ng malinaw ang pares ng singsing sa loob. Medyo natigilan ako. Itong pares ng singsing. Nakita ko na ito sa isang magazine 2 buwan na ang nakakaraan at ibinahagi ko pa kay Bai Ningbing. Noong mga panahong iyon, iniisip ko pa ang eksena kung saan luluhod ako para mag-propose sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na makalipas lang ang kalahating buwan? Nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Shen Haoyu. Ang matagal kong pinakahihintay na kasal at mga singsing. Ngayon, nasa akin na ang lahat. At para naman sa bride, mas mabuti nang napalitan. Hanggang ngayon, wala na akong nararamdamang panghihinayang sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 7 taon. Tanging pasasalamat na lang ang natitira. 11:00 ng umaga, nagsimula ang kasal sa tamang oras. Sa harap ng lahat, inakay ng ama ni Liu ang kanyang anak na babae. At dahan-daang naglakad papunta sa tabi ko. Matapos ang mga naunang seremonya, dumating na ang oras para sa pagpapalitan ng singsing. Kinuha ni Liu Ruyan ang singsing at isusuot na sana sa akin nang biglang nagkaroon ng gulo sa ibaba. Lumingon ako sa pinanggalingan ng ingay at agad kong nakita si Bai Ningbing. Para siyang nababaliw, itinutulak ang mga taong humaharang sa kanya. Nakatitig ang kanyang mga mata sa entablado. Sumusunod sa kanya ang ilang kaibigan niyang babae para sumugod. Habang isinisigaw ang pangalan ko. Ang biglaang pangyayaring ito ay nakuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Pabalik-balik ang tingin ng lahat sa entablado at sa ibaba. Kahit na nakaharap ako sa mga mapanuring tingin mula sa lahat ng dako, nanatili akong kalmado.
Lumingon ako kay Liu Ruyan at nakita kong puno ng galit at pagtataka ang kanyang mukha. Agad akong bumulong kay Liu Ruyan para magpaliwanag, "Pasensya na, kaibigan ko yan mula sa Shanghai. Pwede bang itigil muna natin ang seremonya? Bigyan mo ako ng ilang minuto para kausapin sila, model." Nag-aalangang tumango si Liu Ruyan. Sininyasan ko ang lahat ng staff na huminto. Nasupil na ng mga gwardya ang ilang nanggugulo at kukunin na sana sila palabas. Nang makita nila ang senadoryas ng kamay ko, saka lang sila tumigil. Mula simula hanggang wakas, nakatutok lang ang tingin ni Bai Ningbing sa akin. Hindi ito naalis kahit sandali. Nakita niya akong suot ang damit pangkasal. Nakalmadong nakatayo sa harap niya. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. "Sabi mo pupunta ka sa kasal ng kaibigan mo. Ang kaibigan mo bang tinutukoy ay ang sarili mo?" Hindi ko mapigil ang matawa. Sa pangkalahatan, kapag sinasabing may kaibigan ako, ibig sabihin ba noon sila mismo yon? Si Bai Ningbing ay halos mainis at matawa na lang sa dalawang pangungusap na yon. Pagpikit at pagdilat niya ulit, nag-aalab na ang galit sa kanyang mga mata. "Ito ba ang dahilan kaya ka nagpakasal ng patalikod sa akin?" "Anong patalikod?" "Ang kasal ng pamilyang Jiang at Liu ay mahigit isang buwan ng pinag-uusapan online." "Bai Ningbing, hindi ka ba nag-i-internet?" Dahil sa mga pangalang Jiang at Liu, tila may naalala si Bai Ningbing. Bigla siyang lumingon sa bride na nasa tabi. Liu Ruyan. Ang mukha niya ay may 50% pagkakahawig sa pangalawa niyang ate na si Liu Yunsheng. Nakilala siya agad ni Bai Ningbing sa isang tingin. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang nang inag ang gilid ng kanyang labi. Baka sa buong katauhan niya ang hindi makapaniwala. Ang pakakasalan ni Liu Ruyan ay si Jiang Fan. Kung ganun, sino si Jiang Fan? Napagtanto rin ni Tang Yan at ng ilang kasama niya sa likod ang katanungang ito. Gulat na gulat silang napasigaw, "Jiang Fan, taga-pamilya Jiang ka ba ng Jingbei?" Tahimik ko lang silang pinanood at matiyag ang nagpakilala. Para maging malinaw, ako ang susunod na tagapagmana ng pamilya Jiang ng Jingbei. Ang kaisa-isang anak ni na Jiang Shuming at Ginang Ye Xiying. Ang mapapangasawa ni Ruyan. May mga duda pa ba kayo sa pagkatao ko? Dahil sa haba ng mga titulo, natahimik silang anim. Sa Shang, ang mga senyorita na to ay talagang malakas ang impluensya. Talagang malakas ang impluensya ng mga senyorita na to, pero nasa Jingbei tayo. Ang lugar kung nasaan ang kabisera, ang estado ng pamilya nila, ay walang-wala kung ikukumpara sa pamilyang Jiang at Liu. Hindi ko alam kung gaano sila katagal na tahimik. Hanggang sa paos na nagsalita si Bai Ningbing at nagtanong ng isang bagay na napakahalaga para sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi noon pa? Hindi ba't marami ka ring itinago sa akin? Halimbawa, yung pangako natin sa edad na 28. Dalawang pangungusap, sapat na para mamaatla ng husto si Bai Ningbing." Nagpumiglas siya, at isang nagpaliwanag ng walang tigil. "Maipapaliwanag ko to. Fan, hindi ko kailanman kinalimutan si Shen Haoyu. Pero sa loob ng 7 taon, nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita ng si Liu Ruyan, na kanina patahimik na nagmamasid sa gilid. Ay pinutol ang kanyang sinasabi. Sinabi niya sa mga security guard, "Dalhin niyo sila palabas." Hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko at malambing akong kinausap. "Hindi ito ang tamang oras para asikasuhin to, Fan. Pagkatapos ng kasal, saka na natin imbitahan ang mga kaibigan mo para kumain ng hiwalay. Huwag na nating paghintayin ang mga bisita." Hindi ko inasahan na gagawa ng ganon kadesididong pagpili si Liu Ruyan sa isang kritikal na sandali. Kahit na tumango ako bilang pagsang-ayon, marami pa rin akong katanungan sa isip ko. Pero hindi ito ang tamang oras para linawin ang mga yun. Kumapit sa braso ko si Liu Ruyan. At sabay kaming bumalik sa gitna ng stage. Muling tumugtog ang masiglang pyesa ng piano. Sa gitna ng mga pagbati ng lahat, natapos na mag-asawa ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing. Sa sandaling inihagis ang bouquet, umulan ng maraming talulot, balahibo, at konfeti mula sa itaas. Tumatama ang nakakasilaw na sikat ng araw ng katanghalian kay Liu Ruyan, na nagbibigay liwanag sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Humakbang ako patungo sa hinaharap at sa kinabukasan. Pagkatapos ng marangyang kasal na ito, medyo pagod ako, habang inaalala ang mga nangyari kaninang araw. Pakiramdam ko, ngayon na ang tamang oras para kausapin si Liu Ruyan. Nang masinsinan at tapatan, tungkol sa mga nangyari ngayong araw. May gusto ka bang itanong sakin? Sandaling huminto ang kamay ni Liu Ruyan na nagpupunas ng kanyang mukha. Tinitigan niya ako ng malalim. Kung gusto mong sabihin,
May gusto akong itanong. Kung ayaw mo namang sabihin, wala na akong itatanong. Nagulat ako sa balanse at malumanay niyang ugali. Ito ang unang beses na naramdaman kong tila isang pambihirang tao ang pinakasalan ko. Hindi ka ba nagtataka kung ano talaga ang relasyon ko sa kanila? Hindi ka ba nag-aalala sa lahat ng nangyari ngayon? O sa mga gulo na posibleng idulot nito? Umupo si Leo Ruyan sa isang malambot na upuan sa gilid. Puno ng kahinahunan ng kanyang mga mata. Nagtataka at nag-aalala rin. Pero hindi mahalaga ang mga yan. Naging matagumpay ang kasal ko. Ikaw na ngayon ang asawa ko. Magkasama nating haharapin ang maraming bukas. Tungkol naman sa nakaraan, kung gusto mong ibahagi, masaya ako. Pero kung ayaw mo, maiintindihan ko rin. Tapos na ang lahat. Bakit pa natin iisipin ang mga bagay na hindi na maibabalik? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga tao. At muli, nabago ang pagkakakilala ko kay Leo Ruyan. Naantig ako sa mga sinabi niya. Ayoko na ring itago pa, kaya diretsahan ko ng sinabi. Yung grupo ng mga tao sa kasal, yun ang ex-girlfriend ko at ang mga best friend niya. 7 years kami. Balak ko sanang pakasalan siya. Pero may iba siyang gusto. Nang malaman ko yun, nakipaghiwalay ako. Pagbalik ko ng Jingbei, kinukulit na naman ako ng parents ko na mag-asawa, kaya pumayag na lang ako. Kahapon, formal kaming naghiwalay. Hindi niya alam na taga-pamilya Jiang ako. Pumunta siya sa kasal para gumawa ng eksena. Habang nakikinig ako, may kakaibang ekspresyon na lumitaw sa mukha ni Leo Ruyan. Kahapon nakipaghiwalay, tapos ngayon magpapakasal. Hindi ba parang minadali? Siguro nga medyo minadali, pero business marriage lang naman to sa atin. Kailangan lang nating magmukhang matatag na mag-asawa sa mata ng iba, di ba sapat na yon? Nang sabihin ko yan, Fazwimanshi, parang wala lang sa akin ang ekspresyon ko, Fazwimanshi. Nakita yun ni Leo Ruyan at bahagya siyang napangiti. Naimiss Wimanshi, so wala kang pakialam kung anong klaseng tao ang pinakasalan mo. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makuha ang Jiang Group sa lalong madaling panahon. Biglang kumabog ang dibdib ni Leo Ruyan. Tinitigan niya ako ng matagal, tapos dahan-daang tumango. Daan-daang metro ang pagkakaladkad kay Bai Ningbing ng mga security guard. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Hindi rin maganda ang sinapit ng mga best friend niya. Itinapon silang lahat sa labas ng gate ng villa. Sa harap ng 12 ng security guard na nagpapalaya sa kanila, galit sila pero hindi makapagsalita. At sa ibaba ng hagdan, nandoon ang daan-daang reporter na may dalang mga kamera. Mga reporter na problemado dahil hindi makakuha ng scoop sa wedding of the century. Ilang matalas ang matang reporter, ay agad nakilala si Bai Ningbing at dali-daling tumakbo para interviewin siya. Miss Bai, imbitado ka rin ba sa kasal ni na 3rd Miss Leo at Mr. Jiang? Mukhang hindi maganda ang lagay mo ngayon. Pwede bang malaman kung ano ang nangyari sa loob? May isang nanguna, kaya dumagsa ang mga reporter para kumuha ng litrato at mag-interview. Napakasama na nga ng mood ni Bai Ningbing, tapos nakuhanan pa siya ng litrato sa kaiyahiyang kalagayan. Agad siyang nagalit, direkta niyang itinulak ang mga taong humaharang sa kanya. Nabasag niya ang ilang kamera, tapos umalis na kasama ang mga kaibigan niya. Nang gabing iyon, ang insidente ng pananakit ni Bai Ningbing sa mga reporter ay naging headline sa entertainment news. 11.30,000. Ang reputasyon ng Bai Group ay bumagsak ng husto sa isang gabi. Sunod-sunod ang paglabas ng mga negatibong balita. Kahit gumastos pa sila ng pera, hindi nila mapigilan. Nang tumawag si Shen Haoyu, ikinulong ni Bai Ningbing ang sarili sa kwarto ng hotel. Lasing na lasing. Hello, Bing Bang. Nakita ko sa balita, si Jiang Fan daw ang pinakasalan ng pamilya Leo. Taga-pamilya Jiang siya. Ano naman ngayon? Matapos makakuha ng kumpirmasyon, may bahid ng pananabik sa boses ni Shen Haoyu. Kasasabi lang sa akin ni Rockzu, tungkol sa proyektong pinagsama-samang inihahanda ng 4 na pamilya, ang Bai, Jiang, Leo, at Shen. Nabuo na raw ang plano. Narinig ko na ang pinal na desisyon para sa proyektong ito. Ay nasa panig ng Beijing. Dahil matagal na kayong magkarelasyon. May paraan ba para mahingan siya ng tulong para mapasa atin ang proyektong ito? Kahit na malabo ang isip ni Bai Ningbing, may natitira pa rin siyang katinoan. Mapakla siyang tumawa, puno ng kawalang pag-asa ang kanyang boses. Hingi ng tulong niya. Pinakasalan na niya si Leo Ruyan. Ano naman ngayon? Hindi ba't 7 taon kayong magkasama? Kahit nahiwalay na kayo ngayon, may pinagsamahan pa rin naman kayo, di ba? Subukan mo na.
Kate, tawag lang sa akin ni Tito Bay, tinatanong kung nasaan ka. Galit na galit ang boses niya. Kung makukuha mo ang proyektong to, hihinahon din ng ama mo at hindi na niya papansinin ang nangyari ngayon. Di ba? Matapos marinig ang mga salitang iyon, medyo lamambat ang puso ni Bai Ningbing. Pero ayaw niyang magsalita ng patapos, kaya isang hindi tiyak na sagot lang ang ibinigay niya. At ibinaba na ang telepono. Pilit siyang bumangon para maghilamos sa banyo. Medyo nahimasmasan siya. Ilang minuto ang lumipas, kumatok at pumasok si Tang Yan. Hinayla siya nito at sinimulan na ring pag-usapan ang tungkol sa proyekto. Nakasandal si Bai Ningbing sa sofa. Malamig na nakatingin sa labas ng bintana, habang gulong-gulo ang isip. Ang proyektong ito ay parang malaking isda. Pinag-aagawan ng mga maimpluwensyang grupo mula sa Beijing, Shanghai, Hong Kong, at Macau. Kaya nga nagsanib puwersa ang 4 na malalaking pamilya ng Shanghai para masigurong sa kanila ito mapupunta. At ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang mamamahala sa proyektong ito ay malamang na si Jiang Jiao, ang sarili kong tiyahin. Kung magagamit nila ako para maging koneksyon sa kanya, siguradong mas mapapadali ang lahat. Matapos mag-isip ng malalim, nagpa siya si Bai Ningbing na subukan ito. Hindi lang para sa proyekto, kundi para na rin sa kanyang pansariling dahilan. Gusto pa rin niyang humanap ng pagkakataon na makipagkita ulit sa akin. Ikalawang araw pagkatapos ng kasal, pagkakuha namin ng marriage certificate, dumiretso agad ako sa headquarters ng Jiang Group. Para maging vice president, para masanay ako kagad. Ibinigay sa akin ni Itay ang ilang mga sekretarya at assistant na siya mismo ang nagsanay. Maghapon akong nagbasa ng mga dokumento at ulat. Sa wakas, naintindihan ko na rin ang pangkalahatang sitwasyon sa loob ng grupo. Nang matauhan ako, napansin kong madilim na pala sa labas. 8:00 na ng gabi. Sa buong gusali, tanging ang ilaw na lang sa opisina ko ang nakabukas. Bakit ka nandito? Ngumiti ng bahagya si Liu Ruyan. May kaunting hinanakit sa kanyang boses. Ikalawang araw ng kasal natin ngayon. Dapat ay naka-wedding leave pa ako. Doon ko lang naalala, kaninang umaga paglabas namin mula sa Civil Affairs Bureau. Ang kakaibang ekspresyon na ipinakita ni Liu Ruyan noong sinabi kong pupunta ako sa kumpanya. Sa wakas, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng ekspresyong iyon. Medyo nahihiya akong nagpaliwanag. Unang beses kong ikasal, wala akong masyadong karanasan. Nakalimutan ko ang mga bagay na to. Pero yung mga wedding leave at honeymoon, di ba para lang yon sa mga ordinaryong mag-asawa? Kasal lang naman tayo para sa negosyo. Hindi na siguro natin kailangang mag-celebrate, no? May bahagyang lungkot na dumaan sa mga mata ni Liu Ruyan. Pero mabilis niyang inayos ang sarili, binuksan ang pinto ng passenger seat at pumasok. Kung busy ka, okay lang kahit hindi tayo mag-celebrate. Kaya lang, kasal na tayo, kaya inaanyayahan ko ang isang busy na tao para mag-dinner. Siguro naman papayag si Vice President Jiang, di ba? May halong panunukso sa boses niya. Narinig ko yun at hindi ko mapigil ang mapangiti. Masaya akong tumango. Sumakay kami sa kotse. Ang dinner ay sa isang sikat na western restaurant. Oras na ng hapunan, at medyo huli na kaming dumating. Puno na ang mga private room. Gutom na rin ako. Tinamad na akong maghanap pa. Nang pumayag si Liu Ruyan, naupo kami sa isang sulok malapit sa bintana. Pagkakuha namin ng menu, direktang iniabot sa akin ni Liu Ruyan ang menu at sinimulang sabihin ang mga specialty ng restaurant. Dahil sa mga suggestion niya, umorder ako ng 4 o 5 putahe na gusto ko. Pagkatapos ay ibinalik sa kanya ang menu, pero hindi na umorder pa si Liu Ruyan. Sigurado kang hindi ka na o-order pa. Baka kasi medyo kakaiba ang panlasa ko. Baka hindi mo magustuhan. Ngumiti siya at umiling. May kislap sa mga mata niya nang tumingin sa akin. Dahil mag-asawa na tayo, araw-araw na tayong kakain sa iisang lamesa. Kung anong gusto mo, syempre dapat subukan ko ring kainin para unti-unti akong masanay. Nagpakasal tayo, hindi naman ito parang pagbebenta ng sarili. Sa pagkain, may karapatan pa rin tayong pumili ng mga pagkaing gusto natin. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Sabihin mo lang kung may gusto kang sabihin. Pwede naman nating pag-usapan. Lahat ba pwedeng pag-usapan? Kung ganun, pwede ba nating pag-usapan na huwag nang kanselahin ang honeymoon? Nakatingin sa seryosong mukha niya. Akala ko kung ano nang hihilingin niya, pero honeymoon pala ang bigla niyang sinabi. Medyo nagulat ako. Gusto mo ba talagang mag-honeymoon? Matagal tayong naging abala para sa kasal na to, kaya gusto ko sanang magpahinga ng maayos. At saka, gusto rin ng mga pamilya natin na maging malapit agad tayo sa isa't isa.
Sa tingin ko, magandang pagkakataon ang honeymoon. Anong sa tingin mo? Habang pinapakinggan ko ang sinsero niyang boses, lahat ng mga palusot na inihanda ko ay parang bamara sa lalamunan ko. Sa totoo lang, si Leo Ruyan ay isang mabuting asawa. Lagi niyang nirerespeto ang mga opinyon ko. Para sa akin, okay lang kahit may honeymoon o wala. Ayoko namang saktan ang damdamin niya dahil lang sa maliit na bagay na to, kaya pumayag na ako. Matapos makuha ang pagsang-ayon ko, lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Leo Ruyan. Sige, kapag tapos ka na sa mga ginagawa mo at may oras ka na, ako na ang mag-aayos. Isang buong araw naghintay si Bai Ningbing sa baba ng Jiangxi Group bago niya ako nakita. Sinundan niya ako sa restaurant, naghahanap ng pagkakataon na makausap ako ng kami lang. Pero buong gabi, hindi ako umalis sa pwesto ko, masaya kaming nag-uusap at nagtatawanan ni Leo Ruyan. Ang tagpo kung saan naglalagay kami ng pagkain sa plato ng isa't isa ay talagang sumaksak sa puso niya. 2 oras nang nakahain ng pagkain sa mesa. Pero ni isang subo ay wala siyang kinain. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa maamo kong mukha na nakangiti. Nang sa wakas ay tumayo ako para pumunta sa banyo, dali-daling sumunod si Bai Ningbing. Pinigilan niya ako sa hallway. Afan, bakit ka pumayag na pakasalan si Leo Ruyan? Lumingon ako, at may bahid ng pagtataka sa aking mga mata. Kung tama ang pagkakatanda ko, break na tayo, di ba? May kinalaman ba sa'yo kung magpapakasal ako o hindi? Dahil sa walang pakialam kong tono, naramdaman ni Bai Ningbing na minamaliit siya, at biglang umakyat ang galit sa kanyang dibdib. Jiang Leo, mahigit 1 buwan nang napagkasunduan ang kasal ng 2 pamilya. Hindi pa tayo hiwalay noon. Nakahanap ka na pala ng pamalit. Nag-cross ako ng braso at sinulyapan siya, sinabi ko sa mahinahong boses. 1 buwan na ang nakalipas noong nagplano akong bumalik sa Jingbei para magpakasal. Pero, bakit ka nagagalit? Kung ikaw nga, 7 taon na ang nakalipas, ay binalak mo nang makipaghiwalay sa ika-28 kaarawan ni Shen Haoyu. Maliban na magplano ako ng para sa sarili ko 1 buwan bago mangyari. Hindi nakapagsalita si Bai Ningbing dahil sa mga sinabi ko. Kinuyam niya ang kanyang kamao, pilit na nilunok ang pait at pagsisisi sa kanyang dibdib. Sinubukan pa niyang ipagtanggol ang sarili, ha? Ang tungkol sa amin ay hindi tulad ng iniisip mo. Alam kong hindi niya ako gusto, dahil lang sa matagal na kaming magkakilala, at mayroon kaming isang kasunduan, kaya naging isang obsession na lang ito sa puso ko. Pinag-isipan kong makipag-ayos na sa'yo noong papunta ako rito sa Jingbei. Handa na rin akong mag-propose sa'yo. Nakapili na nga ako ng singsing pangkasal. Afan, pwede mo ba akong paniwalaan kahit 1 beses lang? Tinanggihan niya talaga ako ng tuluyan. Kaya mo lang ako naalala bilang reserba mo, no? Sayang, kasal na ako. Bai Ningbing, kay Shen Haoyu ka na lang mag-propose. Baka sakaling pumayag pa siya. Hindi ko tinago ang pangungot siya sa tono ko, kaya lalong nasaktan si Bai Ningbing habang nakikinig. Umakbang siya papalapit para hawakan ang kamay ko, pero iniwasan ko siya. Hindi ko naman talaga siya gusto. Naging tanga lang ako noon. Hindi ko nakita ang tunay niyang pagkatao, hanggang sa birthday party na yon. Noon ko lang naintindihan, sa loob ng 7 taon na iyon. Nasanay na akong nandyan ka sa tabi ko. Gusto talaga kitang pakasalan. Noong una, akala ko kahit nangangaliwa siya, mayroon pa rin siyang kahit kititing na sinseridad. Ngayon, matapos kong marinig ang mga sinabi niya, medyo nasusuka na ako. Galit ka kay Shen Haoyu dahil ayaw kanyang tanggapin, galit ka dahil ginawa kanyang reserba. Sa tingin mo ba, dahil naghintay ka kay Shen Haoyu ng 7 taon, ang pagmamahal mo sa kanya ay saksing-saksi na ang langit at lupa? Halos maiyak ka na sa sobrang awa mo sa sarili mo. Pero habang galit na galit ka sa kanya, naisip mo ba na sa totoo lang, wala ka namang pinagkaiba kay Shen Haoyu? Hindi ka niya sinasagot, pinaasa ka lang niya, kaya masama ang loob mo. Tapos ako naman ang pinaasa mo. Pare-pareho lang kayo. Kaya huwag ka nang magdrama sa harap ko na para bang nagkamali ka ng pagkakilala sa kanya at nagsisisi ka ngayon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Bai Ningbing at namutla na lang siya ng husto. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya sa mga oras na yun, at ayoko nang magkaroon pa ng kinalaman sa kanya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa hall. Habang nagkakasalubong kami, hindi napigilan ni Bai Ningbing ang sarili niya at bigla niya akong hinayla. Naubos na rin ang pasensya ko kaya tinabig ko ang kamay niya. Sa gitna ng pagtutulakan, biglang bumagsak ang luma at sirang chandelier sa itaas. Papunta ito diretso sa ulo ko.
Sa sandaling iyon ng panganib, agad akong itinulak ni Bai Ningbing sa gilid. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang bakal na ilaw na tumitimbang ng ilang dosenang kilo ay tumama sa kanyang balikat. Ako na naitulak ng ilang metro papalayo ay sakto namang nasalubong ang paparating na si Liu Ruyan. Hindi niya napigil ang lumingon at agad niyang nakita si Bai Ningbing na nakahandusay sa sahig. Namimilipit siya sa sakit, mahigpit na hawak ng kaliwang kamay niya ang kanyang kanang balikat. Namumula ang buong mukha niya sa sakit, at ang mga waiter na nakarinig ng ingay ay agad na lumapit. Sama-sama silang lumapit para tingnan ang mga sugat ni Bai Ningbing. Nangunot din ang noo ni Liu Ruyan at tinanong ako kung nasaktan ako. Nang makumpirma niyang ligtas ako, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ay nalalayan niya akong umalis sa magulong lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ang likod naming dalawa na magkasamang papaalis. Ang nakahigang si Bai Ningbing sa sahig ay mariing kinagat ang kanyang labi, ayaw gumawa ng kahit anong ingay. Pero hindi niya mapigilan ang paghikbi sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang isipan ay sunod-sunod na bumalik ang mga alaala, lahat ay may kinalaman sa akin. Noong inatake siya ng sakit sa tiyan, hindi ako umalis sa tabi niya. Tumawag ako sa maraming doktor, laging nag-aalala sa kanyang kalagayan. Noong nabangga siya sa pader at nagkapasa ang braso niya, agad akong maglalaga ng itlog para ipanghilot sa kanya. Kapag hindi siya makatulog sa gabi, titiisin ko ang antok para samahan siyang makinig ng malumanay na musika at gumawa ng sabaw na pampatulog. Dati, basta tungkol sa kanya, lahat ng bagay ay inaalala ko. Ngayon, nasaktan siya ng ganito para iligtas ako, pero wala man lang akong naging reaksyon. At hayagang umalis kasama ang iba. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala na si Bai Ningbing na ang ako ngayon ay hindi na ang dating ako na kilala niya. Hindi ko na siya tinitingnan bilang nag-iisa sa buhay ko. Pagdating sa bahay, dahan-daang kumalma ang pakiramdam ko. Humiga ako sa sofa habang umiinom ng mainit na tsaa. Sa pag-alala sa nangyari kanina, medyo kinakabahan pa rin ako. Magsusumbong na sana ako kay Liu Ruyan, pero paglingon ko, nakita ko siyang nakayuko na may dalang first aid kit. Hindi naman ako nasaktan. Bakit ka may dalang first aid kit? Hindi sumagot si Liu Ruyan, dahan-dahan niyang itinuro ang bukong-bukong ko. Dito, sumunod ang tingin ko, at doon ko lang napansin na nagasgasan pala ng bubog ang sakong ko. Doon ko lang napansin na natuklap ang isang maliit na balat sa sakong ko dahil sa bubog. Kumuha si Liu Ruyan ng cotton swab at binasa ito ng alcohol. Baka medyo masakit ito. Itong maliit na sugat, hindi ko naman ito pinapansin dati. Kaya nang makita kong sobrang nag-aalala si Liu Ruyan, medyo nahiya ako. Maliit na sugat lang ito, okay lang kahit hindi gamutin. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Kahit sinabi ko iyon, sa sandaling dumampi ang alcohol sa sugat. Napasinghap pa rin ako sa sakit. Pagkatapos linisin, kumuha si Liu Ruyan ng band-aid para takpan ang sugat. Mamaya, magpapahatid ako ng mga gamit na waterproof. Sa susunod na 2 araw, tandaan mong gamitin iyan kapag naliligo ka. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mabasa ang sugat. Kung lalabas ka, magtsinelas ka na lang. Bata pa lang ako umalis na ako ng bahay para sumama sa tita ko. Pagkabalik ko sa bansa, 4 na taon sa universidad. 6 na taon sa isang relasyon, pero palagi pa ring mag-isa sa ibang lugar. Ito ang unang beses na may nakilala akong tao na para sa isang maliit na sugat sa akin. Ganito kalaki ang pag-aalala. Sa sobrang gulat ko, gusto ko ring pag-aanin ang sitwasyon kaya nagbiro ako. Huwag ka nang mag-abala, baka pagdating ng mga ipapadala mo, magaling na ang sugat ko. Tumingala si Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng diretso, na may seryosong mukha na hindi ko pa nakikita dati. Ang dahilan kung bakit ka nasugatan ngayon ay dahil din sa kapabayaan ko. Hindi ko matatakasan ang responsibilidad. Basta sugat, masakit iyan. Ayokong pagkatapos mong matakot ng ganito, ay sasama pa ang pakiramdam ng katawan mo. Kaya medyo naging makulit ako, pero walang masama kung magiging mas maingat tayo. Makinig ka sa akin kahit ngayon lang, Afan. Ewan ko ba kung dahil sa sobrang sinsero ng tono niya, o dahil sa pagsisising dumaan sa mga mata niya, bahagyang naantig ang puso ko. Walang tigil itong kumakabog, hindi ko kayang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Ibinaba ko ang aking tingin at bahagyang tumango. Pagkaalis ni Liu Ruyan dala ang first aid kit. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tangyan. Wow, ganyan ka na baka walang puso. Napuruhan si Bingbang para iligtas ka, tapos hindi mo man lang siya dadalawin. Habang pinapakinggan ang walang basehan niyang paninisi,
Ayoko namang pagbintangan ng ganito. Napangisi ako ng mapakla, kung hindi dahil sa pangungulit niya sa akin at hindi ako tinantanan. Hindi sana bumagsak sa ulo ko ang chandelier. Kasalanan niya kung bakit siya nasaktan. Tapos sa akin pa isisisi. Ano man ang nangyari, itinulak ka pa rin niya palayo sa kapahamakan. Wala ka na bang natitirang pinagsamahan sa kanya? Hangang-hanga na nga ako sa kakapalan ng mukha niya at sa abilidad niyang baliktarin ang tama at mali. Tinatamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Napatingin ako sa band-aid sa binti ko. At diretsyong nagsinungaling. Gusto ko sanang pumunta para makita siya. Pero nasugatan din ang binti ko, kaya hindi ako makalabas ng bahay ngayon. Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya. Pagkatapos, tumikim siya. Tumambat ang tono niya. Kung hindi ka makakapunta, hayaan mo na. Pero kailangan mo pa ring magbayad ng utang na loob. Narinig ko na sa susunod na buwan, gaganapin ang project launch dinner para sa Yundaw project. Padalhan mo na lang kami ng ilang invitation galing sa secretary mo, at quits na tayo. Kaya pala iyon ang plano niya. Hindi ko mapigil ang mapatawa, basta na lang akong pumayag. Pagkababa ko ng telepono, nag-message ako sa tita ko at nagtanong tungkol sa mga detalye ng proyektong iyon. Tapos, nakiusap ako na padalhan niya ako ng ilang invitation bukas. Sa mga sumunod na araw, kahit saan ako magpunta, laging nakasunod sa akin si Leo Ruyan. Noong una, sinusubukan ko siyang kumbinsihin na gawin ang sarili niyang mga bagay, pero palagi niya akong binabara gamit ang kasal namin bilang dahilan. Unti-unti, napansin ko na kapag nasa tabi ko si Leo Ruyan. Kahit anong problema pa ang harapin ko sa trabaho, lagi siyang may maibibigay na opinyon. Nasanay na ako sa presensya niya. Sa araw-araw na pagsasama namin, naging malapit kami agad sa isa't isa. Kapag kailangan kong mag-overtime sa gabi, sisibayan ako ni Leo Ruyan dala ang laptop niya, tahimik na ginagawa ang sarili niyang trabaho. Paminsan-minsan, kapag may kailangan siyang lakarin, agad siyang nagsasabi sa akin. Kapag rest day, sinasamahan niya akong lumabas para mamasyal, at dinala niya ako sa maraming bago at interesanteng lugar. At mga maliliit na gamit, makalipas ang kalahating buwan, sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Nagkasundo ang dalawang pamilya na magsama-sama para sa reunion at salubungin ang bagong taon. Mahigit 10 miyembro ng dalawang pamilya ang magkakasamang naupo at masayang nagkwentuhan. At sa lahat ng pinag-uusapan nila, laging napupunta ang topic sa bagong kasal na mag-asawa. Tiningnan kami ni Leo Ruyan ni Mama Jiang nang may kasiyahan sa kanyang mukha habang nakaupo kami sa tabi niya. Buntong hininga siya. Si Afan, ang tigas talaga ng ulo, mana sa tita niya. Pagkatapos niyang graduate, pinapabalik ko na siya sa Jingbei, pero ayaw niya talaga. Gusto niya talagang magsumikap mag-isa sa labas. Wala na akong magawa sa kanya. Ruyan, kung may magawa man siyang hindi maganda, sana pagpasensyahan mo na lang siya, ha? Nirereklamo ako ng nanay ko sa harap ng maraming tao, kaya medyo nainis ako. Akmang ipagtatanggol ko na sana ang sarili ko, pero inilagay ni Leo Ruyan sa kamay ko ang orange na kababalat lang niya. Nakangiti siyang nagsalita, "Ma, sobra naman po kayo. Hindi naman po matigas ang ulo ni Afan. Sa tingin ko po, napaka-independent niya. May sarili rin siyang pananaw. Sa hinaharap, kasama si tita. Siguradong mapapasan niya ang responsibilidad ng pamilyang Jiang. Sa oras na iyon, kailangan ko pang matuto ng husto mula sa kanya. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya." Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula na ring pumuri ang pamilyang Leo. Pinuri nila si Mama Jiang hanggang sa abotenga ang ngiti nito, at puno ng kagalakan ang tono nila. "Basta't magkasundo kayong dalawa, masaya na kaming mga nakakatanda. At kung makakabuo na kayo ng anak agad, mas magiging masaya kami." Nang marinig iyon ng ilang nakakatanda, nakitukso na rin sila. Namula ng husto ang mga dulo ng tenga ko. Napansin ni Ruyan ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Agad siyang gumawa ng dahilan at hinayla ako papunta sa hardin. Nang mahanjin na ng malamig na hangin ng taglamig, dahan-daang bumalik sa normal ang kulay ng mukha ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo Ruyan. Siya na mismo ang nag-iba ng usapan. "Pupunta ka rin ba sa handaan bukas?" "Oo, pupunta ako. Sa akin idinaan ang invitation letter para kay Bai Ningbing. Kailangan ko siyang bantayan, at alamin kung ano ba talaga ang binabalak niya. Kung ganun, may sobra pa bang imbitasyon? Bigyan mo rin ako ng isa." Nang marinig ko iyon, nagtataka akong nag-angat ng tingin sa kanya. Maganda naman ang proyektong ito, pero di ba't abala ka at si ate sa mga bagay sa Yuanchuan?
Sa ganitong kakritikal na panahon, gusto mo pa ring pumunta para magmanman, ha? Alam niyang nagbibiro lang ako, kaya mabilis siyang kumurap ng ilang beses. Sumagot siya, syempre hindi ako interesado sa proyektong ito. Wala lang kasing magawa ngayong holiday season. Gusto ko lang sumama sa'yo para mamasyal. Tumango ako bilang pag-intindi. Naalala kong isang imbitasyon na lang ang natitira sa akin, kaya hinayla ko siya pababa para hanapin si tita. Ang handaan para sa proyekto ay gaganapin sa pinakamalaking hotel sa Jingbei, sa ganap na alas 7 ng gabi. Dahan-daang umakyat sa entablado ang project head at inanunsyo ang opisyal na pagsisimula ng handaan. Na-traffic ang sasakyan ng pamilyang Jiang, kaya kalahating oras silang nahuli sa pagdating. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na agad si tita ng mga nag-aabang sa labas. Pinalibutan siya ng mga taong may sariling intensyon na nakaabang sa kanyang pagdating. Nang makita ang dami ng tao, ayoko ring masangkot sa gulo, kaya hinayla ko si Leo Ruyan at umiwas kami sa mga tao para makapasok. Hindi naman talaga kami pumunta para sa proyekto, kaya naglakad-lakad na lang kami. Kampante kaming gumala sa bulwagan, tumitikim ng pagkain at red wine. Nakatayo sa ikalawang palapag si Bai Ningbing, may hawak na isang kopeta ng champagne at nakasandal sa berendilia. Agad niya akong nakita habang may binubulong kay Leo Ruyan. Sa nakalipas na buwan, marami siyang pinag-isipan. Sumuko na siya sa akin. Isa akong miyembro ng pamilyang Jiang. At ang pinakasalan ko pa ay si Leo Ruyan. Alinman sa aming dalawang pamilya, ay hindi niya kayang banggin. Kaya palagi niyang kinukumbinsi ang sarili na kalimutan na ang nakaraan at tanggapin ang katotohanan. Ngunit matapos ang mahabang paghahanda ng isipan, nang makita kaming dalawa sa kanyang harapan na ganito kasweet sa isa't isa, nakaramdam pa rin siya ng inis sa kanyang puso, at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ang katabi niyang si Shen Haoyu ay sinundan ang kanyang tingin, at nagliwanag din ang mga mata nito nang makita ako. Hinayla niya si Xia Rockzu at nagsimulang maglakad pababa. Nang makita ito ni Tang Yan, hinayla niya rin si Bai Ningbing para sumunod. Tumawid ang apat sa gitna ng mga tao at lumapit sa akin. "Third Miss, matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan kong ikinasal ka raw kamakailan lang. Congratulations sa kasal mo." "Salamat." Pagkasabi ko ng salitang iyon, naging awkward na naman ang paligid. Hindi na makapagsalita si Xia Rockzu, kaya sinenyasan na lang niya si Shen Haoyu. Agad na lumapit si Shen Haoyu at kumaway sa akin. "Kuya Ifan, naaalala mo pa ba ako? Nagkita na tayo mahigit 2 buwan na ang nakalipas." "Mr. Shen, matagal na tayong hindi nagkikita." Narinig ang boses ko, saka lang nag-angat ng ulo si Bai Ningbing. Sakto namang nakita niya ang malamig kong tingin. "Fan, matagal na tayong hindi nagkikita. Nabalitaan kong nasugatan ka raw noon. Magaling ka na ba ngayon?" "Salamat sa'yo, maayos naman ang paggaling ko." Ang makahulugan kong tono ay nagpang-inig sa puso ni Bai Ningbing. Nagkaroon ng guilt sa kanyang mukha. Hindi niya mapigil ang magpaliwanag. Hindi pa man niya nasasabi ay pinutol na siya ni Leo Ruyan. Sinamahan namin ni Fan si tita sa dinner party. "Hindi ko inasahang makikita ka pa namin dito, Rockzu. Panahon ng bagong taon, lumipad pa kayo ng malayo papunta rito sa Jingbei. May kailangan ba kayo?" Nang marinig ito, agad na siniko ni Tang Yan ang kamay ni Xia Rockzu, sinisenyasan siyang samantalahin ang pagkakataon. Interesado rin kasi ang ilang pamilya namin sa proyektong ito ng Yundaw, kaya naisipan naming pumunta para tingnan. Nabalitaan namin na tita raw ni Fan ang namamahala sa proyektong ito. "Hindi kaya, Wanru. Pwede mo ba kaming tulungang ipakilala, alang-alang sa dati nating pinagsamahan?" Hindi agad sumagot si Leo Ruyan, sa halip ay tumingin muna siya sa akin. Tila hinihingi ang aking opinyon. Matapos magkatinginan ng dalawa, gusto sana namin ni Wanru na tumulong, pero nakikita nyo naman. Sobrang abala ng tita ko ngayon at hindi makaalis, kaya baka hindi pwede. Nagkatinginan ng tatlo, naintindihan na ang ibig sabihin nito ay isang pagtanggi. Ayaw ring makasakit ng damdamin, kaya nakipag-usap na lang sila sandali bago nagpaalam. Si Bai Ningbing lang ang naiwan sa kinatatayuan niya, nakatitig sa akin. Nag-aalangang magsalita. Ayaw ko siyang pansinin. Hinayla ko si Leo Ruyan at umalis. Pero sumunod siya sa likuran namin na parang nawawala sa sarili. Mula sa hall papunta sa ikalawang palapag, hanggang sa sumunod siya sa hardin. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, "Miss Bai, kanina ka pa sumusunod sa aming dalawa. May gusto ka bang sabihin?" Doon lang napagtanto ni Bai Ningbing na hindi angkop ang kanyang ginagawa. Agad siyang humingi ng paumanhin.
Pasensya na, kasi, napakarami kong nainom, medyo nalilito na ako. Hindi ko na matandaan ang daan. Nang marinig ang palpak na palusot na ito, mahinang tumawa si Leo Ruyan, pero napakalamig ng kanyang tono. Ayos lang na malito sandali, huwag ka lang magpapalito habang buhay. May pinagsamahan kayo ni Afan, pero wala akong anumang kaugnayan sa pamilya Bai. Kaya walang pinagsamahan na dapat pag-usapan. Ang banta sa kanyang mga salita, dahilan para bumagsak ang loob ni Bai Ningbing. Alam niya na sa kakayahan ng pamilya Leo. Isang salita lang ni Leo Ruyan, at baka isang araw ay bigla na lang mawala ang pamilya Bai sa Shanghai. Hindi nang ahas si Bai Ningbing na isugal ang kanyang pamilya para kalabanin siya. Kaya kinagat na lang niya ang kanyang dila at tinanggap ito. Tumalikod siya at bumalik sa hall. President Jiang, mayroon din kaming ugnayan ng pamangkin ninyo. Hindi ba't pwedeng alang-alang na lang sa kanya, tanggapin niyo na ang alak na ito mula sa amin. Kahit hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob, nang marinig ko ang mga salitang iyon. Napagtanto niyang may masamang nangyari at dali-daling pumasok. Kalalampas pa lang niya sa mga tao papunta sa gitna ng hall, yung sinabing, President Jiang. Hindi pa man niya nasasabi ang, pasensya na, nakita na niya ang kanyang tita na dinampot ang telepono at tumawag ng security. Sa isang iglap, tumahimik ang buong lugar. Ang ibang mga bisita ay tuwang-tuwa pang tiningnan ng 4 na taong namumutla ang mga mukha. Ngayon ang project launch dinner ng Yundaw, hindi ito paraan para makahanap ng koneksyon. Kayong lahat na nakatanggap ng imbitasyon, sana ay makinig kayong mabuti. Sa press conference na magsisimula na, huwag ninyong tularan ang mga taong ito na gumagawa ng gulo. Kung hindi, kapag pinalayas kayo sa party, huwag ninyong sabihing hindi ko kayo pinagbigyan. Noong ine-escortan ng mahigit 10 security guard ang 4 na tao papalabas, sakto namang bumalik kami ni Leo Ruyan. Kaming dalawa ay tumayo sa may pinto at matagal na nagmasid, tapos nagkatinginan kami. Pareho naming nakita ang ngiti sa mata ng isa't isa. Narinig ang boses ng host mula sa hall. Project launch event in progress. Mukhang magsisimula na ang event. Pinalayas na rin ang mga nanggugulo. Ayoko na ring magtagal dito, kaya hinayla ko siya at sinabing gusto ko nang umuwi. Sa lahat ng bagay ay pinagbibigyan ako ni Leo Ruyan. Pagkatapos niyang mag-text sa tita niya, nag-drive na siya paalis. Nitong mga nakaraang araw, kaming dalawa ay sa lumang bahay tumutuloy, at ang mga katulong namin ay umuwi rin para sa holiday. Walang katao-tao sa bahay. Kaming dalawa ay umupo sa sofa at nanood ng isang pelikula. Malapit ng maghating gabi nang bigla kong maisipang kumain ng tangyuan. Holiday na, hating gabi pa, kaya sarado na ang mga tindahan at delivery service sa malapit. Tiningnan ko ang mga salitang, hindi made deliver, sa phone ko at napabuntong hininga ako. Nang makita ang malungkot na itsura sa mukha ko, isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Leo Ruyan. Tumayo siya at pumasok sa kusina, at kumuha ng isang supot ng malagkit na harina mula sa kabinet. Nang makita ko ang ginagawa niya, lumapit ako dahil sa kuryosidad. Kitang-kita sa mga mata ko ang pagkagulat. Marunong kang gumawa ng tangyuan. Nakita ni Leo Ruyan na pinaglalaroan ko ang malagkit na harina, kaya nalaman niyang gusto ko ring sumubok. Kaya kumuha siya ng 2 apron at isinuot sa akin ng isa. Maghanap tayo ng tutorial para matutunan, siguro madali lang yun, di ba? Sa tingin ko ay may punto siya, kaya dali-dali kong binuksan ang phone ko. Mahigit 1 oras kaming gumawa habang sumusunod sa tutorial. Sa wakas ay nakagawa rin kami ng ilang piraso ng tangyuan na